Isang magandang gabi sa'yo. Kumusta ng ate mo? Hindi pa nagigising mula nang isugod namin siya dito ni Doray. Kuya, hindi na ba talaga kayo magkakayos ni Ate Lane? Hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanya. Mula nang magkahiwalay kayo, mas naging grabe ang depression niya. Hindi mo na ba talaga mahal ang ate ko? Wala nang nagbago sa nararamdaman ko para kay Lane Nicole. Pero nahihirapan lang ako na intindihin siya. Sinarado niya ang mundo niya pati sa akin. Ilang beses kong sinubukan na mag-reach out sa kanya. Alam ko, nagluluksa siya sa pagkamatay ni Rosie. Pero namatayan din ako. Anak ko rin siya. Lumayo muna ako dahil alam ko na kailangan niya ng space. Kuya, kailangan ka ni ate ngayon. Please, huwag ka naman umalis. Huwag mo siyang pabayaan. Alam ko na mahal ka pa rin ni ate. Ilang araw bago ang suicide attempt niya, nahuli siya na umiiyak habang nakatingin sa wedding photo niyo. Tapos sabi niya, miss na miss ka na daw niya at sana bumalik ka na. Sorry nga siya ng sorry eh. Lane, gumising ka na dyan. Pangako ko sa'yo na mag-uusap tayo kapag naging maayos na ang kalagayan mo. Nang mga sandaling yon ay wala pa rin akong kamalay-malay sa pag-uusap ni Anthony at ng bunsong kapatid ko na si Nicole. Ang kwento nila sa akin, hindi pa man din nagtatagal na umupo ang asawa ko sa silya sa tabi ng hospital bed at hawakan ako sa kamay nang dahan-dahang daw gumalaw ang ulo ko. Makalipas lang ang ilang segundo ay doon ako dumilat at nagtaka nang makita ko ang paligid. Nasaan ako? Ate? Tawagin mong doktor. Bilis! Doc! Doc! Gising na si ate! Lane, kumusta ka? Anong nararamdaman mo? Anthony? Anong ginagawa mo dito? Pumunta agad ako dito nang tawagan ako ni Nicole at sabihin sa akin ang nangyari. Bakit mo ginawa yun? Ha? Ano mo naman na? Lumayo ka sa akin! Gano'n na lang akong sumigaw dahil sa labis na takot nang mula sa bintana sa likod ni Anthony may nakita kong multo ng babaeng nakapulang damit. Namamaga ang mukha sa sugat at mga pasa, ganon din sa kanyang mga braso. Umaagos ang dugo mula sa kanyang mga mata at may mahabang gilit siya sa leeg kung saan umaagos din ang dugo. Umiiyak siya habang nakatingin sa akin. Ang kamay niya ay nakalahad sa akin na parang sinasama ako. Bumalikos ako ng bangon at kahit nangihina, nagmamadali akong gumapang at nagtago sa ilalim ng kama. Lumayo ka sa akin! Layo! Lena! Ano ba nangyayari sa'yo? Lumabas ka dyan! May multo sa bintana, Anthony! Babaeng nakapula! Puro dugo siya! Walang multo! Meron! Nakita ko! Okay. Lumabas ka na dyan. Ako ang bahala. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Hindi ka niya malalapitan. Sige na. Nanginginig ang katawan sa takot na inabot ko ang kamay ko kay Anthony. Nang ilhad niya yon sa harap ko. Na lumabas ako, doon ko nakita ang doktor, ang mga nurse at si Nicole na umiiyak habang nakatingin sa akin. Inalalayan akong tumayo ni Anthony habang nakaakbay sa akin. Nang tumingin ako sa bintana, wala na ron ang babae. Ikaw ang susunod sa anak mo. Rosie! Ang anak ko! Doc, pampakalma please. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, it's exactly 1:07 in the afternoon
when I started writing this letter. Hindi ko alam kung saan at paano sisimula ng pagsasalaysay sa inyo ng isa sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Tawagin niyo na lang ako sa pangalan na Lane at nangyari ang ikukwento ko noong ako'y 32 years old. Maayos ang buhay naming mag-asawa noon at may sarili kaming negosyo. Kaya naman nababalanse ko ang oras ko sa trabaho at pamilya ko, lalo na sa nag-iisa kong anak. Ngunit mula sa pagiging masayang asawa at ina, sa isang iglap ay pinagluksa ko ang pagkamatay ng anak ko. Dahil doon ay nasira ang pagsasama naming mag-asawa. Aaminin ko, Madam Venus, it was my fault. I became too depressed. Si Rosie na 8 years old at nag-iisang anak namin ni Anthony ang huling alas ko para maging isang ina. Dahil bago ko pa lang siyang pinagbubuntis, ay sinabihan ako ng doktor ko na hindi na ako maaaring magkaanak ulit. Ang kanyang pagkamatay at ang katotohanan na hindi na ako magkakaanak pa ang dahilan ng matinding depression ko. I shut down every people around me, kasama na ang asawa ko. Hindi ko na malaya na sa ginawa ko ay gumuguho na rin ang pagsasama namin until I became suicidal. Doon na nagbago ang lahat. Nang makaligtas ako matapos ang unang pagtatangka ko sa buhay ko, nagsimula akong makakita ng mga nakakatakot na nilalang, mga multo, at higit sa lahat, isang aswang. Walang naniwala sa akin ang sabihin ko ang nakikita ko. Dahil sa mental condition ko, iniisip nila na nag-hallucinate lang ako, bunga ng depression. Hanggang sa natagpuan ko ang sarili ko sa Siquijor, sa isang secluded na mental facility. Ang buong akala ko, gagaling ako doon. Hindi ko akalain na doon ko mararanasan ang mas matinding takot at panganib dahil sa aswang. Ma'am Lane, nakainom na po ba kayo ng mga gamot nyo? Oo, Doray. Salamat sa paalala. Welcome po. Ay, ma'am, saan ko po ba ilalagay itong flowers na padala ni Sir Anthony? Natigilan ako nang lumingon ako sa maganda at malaking bouquet ng bulaklak na hawak ni Doray. Tama, galing nga yun kay Anthony. Mula nang makalabas ako ng ospital, 2 linggo na ang nakararaan, palagi na siyang nangungumusta. Nagpapadala ng mga paborito kong pagkain bukod sa bulaklak. Kapag may oras siya, dumadaan dito sa bahay para ipagluto ako ng paborito ko at sabay kaming kakain. Sa madaling salita, para na naman niya akong sinusuyo. 6 na buwan na mula nang magkahiwalay kami. Aaminin ko, mahal na mahal ko pa rin si Anthony. Miss na miss ko na rin siya. He is my first and greatest love. Walang sino mga lalaki ang makakapantay sa kanya sa buhay ko. But my depression ruined our marriage. I ruined us. Masakit man para sa akin ang katotohanan, pero yun ang isang bagay na hindi ko kailanman pwedeng itanggi. Ako nang bahala dyan. Ma'am, mukhang sinusuyo kayo ulit ni Sir. Mahal na mahal ka pa rin niya, ma'am. Hindi na po ba maaayos ang pagsasama niyo? Gusto ko, Doray. Wala naman nagbabago sa nararamdaman ko para sa kanya. Pero natatakot lang ako dahil sa kondisyon ko. Lalo na ngayon. Ma'am, di po ba ngayon siya dapat higit na nasa tabi mo? Kasi parang lumalala ang hello. Ay, ano bang tawag doon? Basta yun na yun, ma'am. Hallucinations. At hindi ako nag-hallucinate, Doray. Totoo ang mga nakikita kong multo. Pati yung aswang. Sabi ko na nga po Sige na, matulog ka na kung tapos ka na dyan sa ginagawa mo sa kusina. Ay, ma'am, alam niyo po pala, may nakita ako sa internet. Mental facility po siya pero hindi gaya ng mga typical na mental sa ospital. Sa Siquijor, ma'am. Ang mga pasyente po na dinadala doon, yung mga gaya nyo na dumadaan sa matinding depresyon dahil sa mga masasakit na pangyayari sa buhay nila. Parang ma'am, yung pong rehab. Ganon nga po, ma'am. May mga daily activities sila, ma'am. Tapos may mga professional na mga psychiatrist at nurses. Sa tingin ko po, ma'am, makakatulong yun sa inyo. Malayo sa syudad at malapit sa nature. Talaga?
Ang patingin ka. Eto po, ma'am. Oo nga no. Maganda. Pero hindi ko kailangan pumunta sa ganyan. Oo, may depression ako. Pero hindi pa ako nababaliw para i-confine sa isang mental facility, Doray. Sige po, ma'am. Sorry po. Sige na, magpahinga ka na. Paki-off mo na pala yung TV, hindi na ako manunood. Thank you. Sige po, ma'am. Good night, ma'am. Nang inalis ko ang tali at papel na nakabalot sa mga bulaklak, natigilan ako nang makita ang maliit na card na kalakip ng bouquet. Hindi ko itatanggi na namimiss ko si Anthony. Ang lahat tungkol sa kanya. Ang mga yakap at halik niya. Ang mga pangaasar, pagbibiro at paglalambing niya sa akin. Pero wala na akong mukhang maiaharap sa kanya. Tinaboy ko siya, sinaktan ko siya. Kinuha ko ang card at binasa. Napangiti ako nang makita ang nakasulat doon. To my beautiful wife, my heart still belongs to you. Love, Anthony. Nangilid ang luha ko at lumingon sa larawan ng anak ko. Kinuha ko yon at umupo sa harap ng dining table. Marahan ko yung hinaplos na para bang ang mukha mismo ni Rosie ang hinahaplos ko. Picture naming tatlo yon nang dali namin siya ni Anthony sa Universal Studios, Japan dahil gusto niyang makita ang sikat na pasyalan na mula sa isang sikat na nobela ng ginawang pelikula. Nagpabili pa nga si Rosie ng magic wand. Napakasaya ng anak ko ng araw na yun. Hindi ko akalain na yun na pala ang huling beses namin siyang maipapasyal. Anak, what should I do? Tatawagan ko ba ang daddy mo? Hello? Hi. Naka-istorbo ba ako? Hindi naman. Natanggap mo ba yung flowers? Iniisip ko nga natawagan ka. Naunahan mo lang ako. And yes, natanggap ko siya. Maraming salamat. Ang ganda-ganda. Hanggang ngayon, alam mo pa rin yung gusto ko. It's only been what? Almost 7 months? Umaasa pa rin ako na maaayos natin ang relasyon natin. Paano mo nasasabi yan? Sa kabila ng pagtataboy ko sa'yo. Dahil mahal pa rin kita, Lane. At naiintindihan ko ang pinagdadaanan mo. Umalis lang ako para bigyan ka ng space. Pero asawa mo pa rin ako. Thank you for always being understanding. Gusto mong umuwi ako dyan ngayon? Huwag na. Gabi na bibiyahe ka pa. Ganito na lang. Sa weekend, magluluto ako ng lunch. Sige. Magpahinga ka na. Huwag ka mag-overthink, okay? Kung may problema man, tawag ka lang. Kahit anong oras, pupuntahan kita. Okay. Thank you, Anthony. You're welcome. Lay, I love you. I love you too. Bye. Matapos ayusin ang mga bulaklak sa vase, ay umakyat na rin ako sa kwarto. Agad akong naghubad ng damit at pumasok sa banyo. Binuksan ko ang shower at ang heater dahil malamig ang klima ng mga panahon na yun. Dahil sa steam na mula sa heater, nagkaroon ng fog sa loob. Habang naliligo ako, hinayaan ko na lang na bukas ang pinto dahil ako lang naman mag-isa doon. Ilang sandali pa. Lane. Sino yan? Doray? Ikaw ba yan? Agad akong lumingon nang marinig ang boses na yon. Nang walang sumagot pinagpatuloy ko ang pagligo. Hindi pa man din nagtatagal, saktong lumingon ako sa labas nang mapansin ko na tila may aninong dumaan sa harap ng pinto ng banyo. Kumunot ang noo ko at binuksan ang pinto ng enclosed shower area. Saka sumilip sa labas. Pero bukod sa akin wala namang tao doon. Muli akong bumalik at pinagpatuloy ang pagliligo. Nang matapos ay agad akong nagpunas at nagsuot ng bathrobe. Habang ginagawa ang skincare routine ko, doon pa rin sa banyo, bigla na naman akong napahinto nang may mabilis na dumaan sa harap ng pinto. Doray? Doray? Ikaw ba yan? Wala na naman akong narinig na sumagot, pero kitang-kita ko na may dumaan. Mabilis kong tinapos ang ginagawa ko at lumabas ng banyo. Nagtaka ko nang makita na bukas ang pinto ng kwarto.
dahil tandang-tanda ko na sinarado ko yun bago ako maligo. Binuksan ko ang pinto at sumilip sa hallway. Sarado na ang main lights doon maging sa baba. Dahil wala naman akong nakitang kakaiba, iniisip ko na lang na baka namalikmata na naman ako. Bumalik ako sa loob ng kwarto at sinarado na ang pinto. Pumasok ako sa walk-in closet at kumuha ng pantulog. Nag-aalis na ako ng buhol ng bathrobe ko nang mula sa refleksyon ng salamin kung saan ako nakaharap ay kitang-kita ko ang paglabas ng kung anong nilalang mula sa ilalim ng kama. Isang magandang gabi sa'yo. Nang makita ko ang aswang ay agad akong lumingon. Nagbabaka sakali na isa na naman yung parte ng imahinasyon ko. Pero hindi. Naroon siya sa gitna ng kwarto ko. Nakatayo sa gilid ng kama at nakatingin ng diretso sa akin. Nang tumakbo ang aswang palapit sa akin, ay agad ako nagmamadali na lumapit sa pinto. Nang itulak ko yun siyang tulak din ito at pilit din na binubuksan yun. Umiyak ako sa takot nang mailusot nito ang isang kamay at pilit akong inaabot. Lumabas ka dyan, babae. Ano ba talaga kailangan mo sa akin? Tigilan mo na ako! Gusto mong sumunod sa anak mo, hindi ba? Halika dito. Ibibigay ko ang kahilingan mo. Kahit na ipunin ko ang lakas ko at pilit na isarado ang pinto, hindi naging sapat yon at tuluyang tinulak yon ng aswang. Tuluyan siyang nakapasok. Halos tumalsik ako at napahiga sa sahig. Nanginginig ako sa takot na tumingala at doon bumungad sa akin ang nakakatakot na mukha ng aswang na nagpatindig ng balahibo sa buong katawan ko. Ang mukha nito ay humpak at halos mukhang bungo na. Malalim ang mga mata at parang nakabaon sa loob ng mga butas ng mata nito na puro itim at halos tuldok na puti lang ang nagsisilbing balintataw. Ang mga ngipin niya ay gaya sa talim ng dagari. Maliit ngunit matatalas. Ang balat nito ay naaagnas at ang laman ay mukhang pinilipit. Manipis ang buhok na parang matandang unti-unting nakakalbo. Ang mga daliri sa kamay at paa ay mahaba at matalas ang mga kuko. Demonyo! Lumayo ka sa akin! Sanayin mo ng sarili mo sa mukhang demonyo na ito. Dahil hindi ito ang huli nating pagkikita. Nang umangkat ang kamay nito ay tuluyan akong nakalmot ng aswang. Dahil pinangsalag ko ang braso ko, doon tumama ang mahaba at matalas nitong kuko. Nang akma akong kakagatin nito, nagpumiglas ako ng husto habang patuloy ang sigaw at iyak. Tama na! Lumayo ka sa akin! Tulungan niyo ako! Ma'am! Ma'am! Anong nangyayari, ma'am? Doray! Doray! Yung aswang! Nandito siya! Gusto niya akong patayin! Aswang! Nasaan po, ma'am? Nandito siya! Pumasok siya dito sa walk-in closet! Eto, nakalmot pa nga niya ako! Papatayin niya ako! Galing siya sa ilalim ng kama! Nagmamadaling lumabas si Doray at naghanap sa buong kwarto, pati sa ilalim ng kama. Lumabas pa siya sa kwarto at naghanap sa buong bahay. Maya-maya ay bumalik ito at wala na ang bakas ng takot sa kanyang mukha. Sa halip, may naaninag akong lungkot sa mata niya na parang anumang oras babagsak ang mga luha mula roon. Ma'am! Wala pong aswang, ma'am! Anong wala? Meron, Doray! Nakita ko mismo! Nagtago siya dyan sa ilalim ng kama! Lumapit siya sa akin, sinakay niya ako! Eto kinalmot niya ako! Halika po. Dalhin ko na kayo doon. Sinasabi ko na mental facility sa Sikihor, ma'am. Hindi ako baliw! Hindi ako nag-iimbento lang! Totoong may aswang! Hindi na po kayo iba sa akin. Kaya nasasaktan ako na makita kayo na ganyan, ma'am. Pero wala po talagang aswang. Kaya halos
hallucinate lang kayo, ma'am. Hindi! Totoo ang sinasabi ko! Hindi ako nag-halusinate! Natigilan ako at hindi na ituloy ang sinasabi ko nang may damputin si Doray sa may paanan ko at ipakita yun sa akin. Isang patalim. Ang ginamit ko kanina sa pagputol ng mga stem ng bulaklak na bigay ni Anthony at may bahid na yun ng maraming dugo. Sunod-sunod na umagos muli ang luha ko habang nakatitig sa patalim. Sunod-sunod din akong umiling habang pilit na pinoproseso sa isip ko ang mga nangyari. Ma'am, sinasaktan niyo na naman ang sarili niyo, ma'am. Hindi! Hindi totoo yan! Nakalipas ang ilang araw, ang kwento ni Nicole sa akin, ang bunsong kapatid ko at kasama ko doon sa bahay. Excited daw siyang bumaba ng kotse habang hila ang maleta, dala ang mga pasalubong niya sa akin mula sa Cebu. Pagpasok sa bahay ay naabutan niya na walang tao sa sala at kusina. Dinala niya ang mga gamit sa kwarto nito, pagkatapos ay dumiretso sa kwarto. Ngunit pagdating doon, ay nagtaka siya dahil wala ako sa loob. Sabado na ng araw na yon at walang pasok sa opisina, kaya inaasahan ni Nicole na naroon ako. Ate Lane! Pinagbakasyon muna ako ng ilang araw ni boss, kaya ako umuwi. Ate, nasan ka? Dala ang cellphone ay hinanap niya ako sa iba pang kwarto. Pero wala rin ako doon. Nang bumaba siya ay sakto namang dating ni Doray na mukhang nagmula sa likod bahay. Kitang-kita daw ni Nicole ang gulat sa mukha nito nang makita siya at biglang nataranta. Ate Doray, nasan ang Ate Lane? Po? Si Ate Lane, nasan? Sabado ngayon na. Dapat nandito lang siya sa bahay. Wala naman siyang schedule sa therapist niya ngayon. Saan nagpunta ang ate? Ano po kasi, ma'am? Puro ka ano? Bakit hindi ka makapagsalita? Nasaan ang Ate Lane? Napansin ni Nicole na nagsimula itong hindi mapakali. Nariyang magkakamot ng ulo, ipupunas sa mga palad sa damit. Kakalmutin ng braso o gilid ng leeg habang hindi alam kung saan pupunta. Doon na raw siya nagsimulang kabahan. Nakaramdam na siya ng inis sa kasambahay nang hindi ito sumasagot sa kanyang mga tanong. Tinanong kita, Ate Doray. Nasaan si Ate Lane? Bakit hindi mo masabi? May nangyari ba sa kapatid ko? Ano kasi, ma'am? Wala po dito si ma'am. Kung wala! Hahanapin ko ba sa'yo kung nandito? Nasaan nga si ate? Nasa Sikihor po. Ano? Anong ginagawa ni ate doon? Sino kasama niya? Si Kuya Anthony? Hindi, ma'am, hindi po. Nasa isang mental facility doon sa Sikihor. Ano? Sinong nagdala sa kanya doon? Ako po, ma'am. Sinaktan niya na naman po kasi ang sarili niya. Kaya po ayun, dinala ko po siya doon kasi lumalala na po. At sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan na dalhin sa mental ang kapatid ko? Naninilbihan ka lang dito. Kami ang pamilya ni ate. Ikaw hindi ka naman namin kaano-ano. Ma'am, sorry po. Nagmamalasakit lang naman ako. Nagmamalasakit? Ang sabihin mo, intrimitida ka. Kung nag-self-harm si ate, sana tinawagan mo si kuya. Bakit ka nagdesisyon na hindi mo muna kami kinukonsulta? Ha? Aray, Ma'am Nicole, nasasaktan po ako. Nicole! Anong ginagawa mo? Bitiwan mo si Doray! Doon daw dumating si Anthony at naabutan si Nicole na sinasabunutan sa galit si Doray. Agad siyang tumakbo palapit at inawat ang kapatid ko. Pumagitna siya sa dalawang babae nang sinubukan pang abutin ni Nicole na galit pa rin sa pobreng kasambahay ay hinila siya palayo ni Anthony na takang-taka sa nangyayari. Dahil yun ang unang pagkakataon na nakita niya ang kapatid ko na nagalit ng ganun. Ano bang nangyayari dito? Yung bruhang yan eh. Dinala si Ate Lane sa mental facility sa Sikihor. Ano? Doray, bakit mo ginawa yun? Sir, sorry po. Gusto ko lang naman pong makatulong eh. Lumalala na po kasi si ma'am. Natakot lang ako. Nag-hysterical po kasi siya ng gabing yun.
May aswang daw pero wala naman, sir. Narinig ko siya, sigaw ng sigaw. Tapos pumipiglas habang nakahiga sa walk-in closet niya. Ay wala naman ibang tao dun bukod sa kanya dahil nasa kwarto na rin po ako nun, sir. Tapos may kutsilyo po sa paanan niya at hiniwaan ang sarili niya. Bakit hindi mo ako tinawagan? Yun ang mahigpit na bilin ko sa'yo, di ba? Kahit anong mangyari ay tatawagan mo ako. Kami ang pamilya ni Lane. Kami dapat ang magdidesisyon kung ano sa tingin namin ang makakabuti sa kanya. Bakit ka nakialam? Masyado na yata nagiging palagay ang loob mo dito. Na nakakalimutan mo na kung hanggang saan lang ang limitasyon mo. At hindi napapaliw ang asawa ko para ipamental mo. Itademanda ka namin! Ma'am, sir, wag po. Nagmamakaawa po ako. Saan mo dinala si Lane? Nang mga sandaling yon, ako naman na naroon sa mental facility sa Siquijor at kasalukuyang kausap ng head ng lugar na yon at psychiatrist na si Dr. Conrad Magno. Malumanay ang kanyang boses at parang palagi siyang kalmado. Ang weird lang ng kanyang balat at medyo nakakailang siyang tumingin, pero natatakpan yun ng masayahin nitong personalidad. Ang totoo, hindi ko alam kung paano ako nakarating doon. Ang kwento lang sa akin ni Doray tulala lang daw ako buong biyahe at nanginginig ang katawan sa takot. Basta ang naalala ko natauhan na lang ako na naroon ako. Nag-hysterical pa ako nang mapagtanto ko kung nasaan ako. Pinagtutulungan ako ng mga nurse at tinurukan ako ng sedative, kaya ako tuluyang kumalma at nakatulog. Nang magkamalay ako, sinabi na lang ng mga staff doon na umalis si Doray at hindi alam kung kailan babalik. Kinuha nila sa akin ang phone ko kaya hindi ko matawagan si Anthony o kahit sino sa pamilya ko. May tutulong ba ako sa iyo, Lane? Hindi ko alam, Doc. Kumusta ka ngayon? Anong nararamdaman mo? Hindi ko maipaliwanag yung level na nararamdaman ko na lungkot. Pero parang nakakamatay. Ano ba ang usual na daily routine mo? Nung buhay pa si Rosie, gigising ako bago mag-alas 5 para maghanda ng almusal. At baon niya tapos aasikasuhin ko siya. Tapos ihahanda ko ang susuot nila ng asawa ko. Kapag nakaalis na sila, ang sarili ko naman ang aasikasuhin ko para pumunta sa trabaho. Sa gabi naman, pag uwi ko galing sa office, tuturuan ko siya ng mga lessons or assignments niya. Tapos magluluto ng dinner, kakain. Magbabanding kaming pamilya bago matulog. Lane, kaya mo bang ikwento sa akin ang mga nangyari noon? Sa totoo lang, Doc, hindi ko maalala ang mga detalye na nangyari. Dahil hanggang ngayon wala akong maalala ng mga ginawa ko bago ko nalaman na patay na ang anak ko. Basta ang naaalala ko lang, nagising ako na nasa ospital ako. Ang sabi sa akin ng asawa ko at ang parents at kapatid ko, natagpuan na lang daw ako sa gilid ng daan. Halos patay na. Duguan ang mukha ko habang maraming bugbog at sugat sa katawan. Nasagasaan daw ako pero wala naman report sa pulis sa biktima ng isang vehicular accident. Tapos sumalubong sa akin ang masamang balita na patay na daw si Rosie. Anong ginawa mo pagkatapos? Nag-hysterical ako. Kailangan nila akong turukan ng pampakalma. Hindi ako maniwala na wala ng anak ko. Hanggang sa makalabas ako ng ospital at nakita ko na nasa kabahong siya. Ang hirap tanggapin na ang batang pinagdasal ko ng matagal na panahon. Na dinala ko ng 9 buwan sa sinapupunan ko. Inalagaan, pinalaki at halos hindi ko padapuan sa lamok. Naroon at walang buhay na nakahiga sa loob ng ataon.
aksidente daw ang nangyari. Nahulog siya sa hagdan. Halos mabaliw ako. Siya ang katuparan sa pangarap ko na maging isang ina. Nang sinabi noon ng doktor na hindi na ako pwede magkaanak ulit, sobra ang naging pag-aalaga ko sa kanya. Ang sakit na sinagot nga ang dasal ko, pero binawi lang siya sa amin makalipas ang 8 taon. Ang asawa mo, anong ginagawa niya sa mga panahon na ito? Palagi siyang nasa tabi ko. Hindi niya ako iniwan. Pero ako, iniwan ko siya. I shut down my world from everyone, including him. Nakakulong lang ako sa kwarto. Wala akong kinakausap maliban sa larawan ng anak ko. Tinaboy ko si Anthony. Wala na kaming ginawa kung hindi ang mag-away. When our child died, so did our marriage. We fell apart. Umalis siya ng bahay at naiwan ako. Ang akala ko makakatulong sa akin kapag nawala siya sa buhay ko. Pero lalo lang ako nilamon ng lungkot. Doon ka ba nagsimula na saktan ang sarili mo? Opo. Dahil pakiramdam ko napakasama ko. Nawala na nga ang anak ko. Tinaboy ko pa ang asawa ko. I felt so bad that all I want is to escape every pain. Gusto ko na lang din mawala at sumunod kay Rosie. And then, there's this voice. A woman's voice. Inuutusan niya ako na ituloy ko daw ang bala ko. Para na akong na-hypnotize noon. At ginawa ko na nga. Pero naagapan ako ni Nicole. Naitakbo niya ako sa ospital. Nang magising ako, doon na nagsimula ang mga kababalaghan na nangyayari sa akin. Itong mga sinasabi mo na nakikita mo, sino-sino sila? Mga multo. Kung sino-sino. Babae, lalaki, bata, matanda. Tapos yung aswang. Pangalawang beses ko na siyang nakita mula nung magising ako pagkatapos ng attempt ko. Naiintindihan ko, Lane. At natutuwa ako na sa kabila ng lahat buhay ka at nasa mabuting kalagayan. Hindi ka nasaktan. Doc, nababaliw na ba ako? Sabi nila, hindi daw totoo ang mga nakikita ko. Nagawa-gawa ko lang daw lahat yon. Pero nakita ko yung aswang. Naramdaman ko na hinawakan niya ako. Paano magiging hallucinations yun? May mga bagay na nililikha ng ating isip dahil sa epekto na rin ng labis na kalungkutan. Sa kaso mo, dahil sa pagkawala ng anak mo, nararamdaman mo siya dahil ang nasa isip mo na naroon nga siya. Pero ang totoo, lahat yon ay gawa lang ng isip mo. Dahil hindi mo matanggap ang multo ng pangyayari sa buhay mo. Bunga ng pagkawala ni Rosie. Kaya kung ano-anong mga imaheng ginagawa ng isip mo, takot na hindi ka na magkaanak ulit at nagmamanifest yun sa mga multo o aswang na nakikita mo. Siguro nga po. Thank you, Doc. Pwede ko ba tawagan ang pamilya ko? Hindi pa kasi nila alam na nandito ako. Oh, sure. Lumabas ako ng opisina ni Dr. Magno. Kasama ang isang nurse, sinamahan niya ako sa nurse station kung saan naroon ang cellphone na maaring gamitin ng mga pasyente doon kapag tatawag o magte-text sa kanilang pamilya. Sinubukan kong kontakin si Anthony pero naka-off ang phone niya. Si Nicole naman ayokong abalahin dahil alam ko na nasa Cebu pa siya at busy sa trabaho. Lane, gusto mo ba maglakad sa garden? Babalik na lang po ako sa kwarto ko, nurse. Doon na lang ako uupo sa tabi ng bintana. Okay. Basta kung may kailangan ka, sabihin mo sa akin. Opo. Pagdating sa kwarto ay pumasok pa si Nurse Molly sa loob at siniguro na wala akong kakailanganin pa.
Bahagya akong nagtaka dahil sa halip na umalis siya, tumabi sa akin ang nurse at nakitanaw sa labas. Hanggang sa may sabihin siya na mas lalo ko pang ipinagtaka. Hindi ka dapat pumunta dito. Po? Bakit naman po? Mamaya dadalhin ulit kita sa nurse station. Subukan mo ulit tawagan mong pamilya mo at magpasundo ka dito. Umalis ka dito. Hindi mo alam kung gaano kadelikado ang lugar na ito. Ano pang ibig niyong sabihin? Basta makinig ka sa akin. Hindi ka dapat magtagal dito. May nilagay ako kanina sa ilalim ng unan mo. Gamitin mo yung sakaling manganib ang buhay mo. At magbasa ka ng Biblia. Magdasal ka. Ang Diyos ang makakapagligtas sa'yo. Hindi ko po kayo maintindihan. Kapag may kailangan ka, ipatawag mo na lang ako. Ang buong akala ko ay matatahimik na ako ngayon na naroon ako sa loob mismo ng mental facility. May nakakausap ako, may umaalalay sa akin at nakakaintindi sa akin. Pero sa kabila ng lahat, at maging sa ganda ng paligid dahil sa parehong gubat at dagat na nakapaligid sa akin, hindi ako panatag sa lugar na yun. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ni Doray at sapilitan akong dinala dito. Wala ako sa sarili nang ibiyahe niya ako. Pagdating dito ay iniwan ako ng ganun lang at wala na akong narinig mula sa kanya. Pero dahil naroon na rin lang ako, pilit ko na lang sinasanay ang sarili ko at umaasa na sasabihin din ni Doray kay Anthony kung nasaan ako. Nang gabing yon, habang himbing ako natutulog sa kwarto ko, wala akong kamalay-malay na may dahan-dahan na nagbukas ng bintana at pumasok sa silid ko. Sino ba yan? Ang ingay na... Naalimpungatan ako matapos ang malakas na boses ng babae na umiiyak. Kaya dahan-dahan na dinilat ko ang mga mata ko. Bigla akong bumalikos ng bangon nang makita ko sa paanan ng kama ko ang isang multo ng babaeng nakaitim at naaagnas na ang itsura nito. Luwa ang tiyan at nakalele ang mga bituka habang walang tigil ang agos ng dugo mula sa bibig nito. Dahil sa takot ay nagmamadali akong bumaba ng kama at hinablot ang kung anong sinabi ni Nurse Molly na iniwan niya sa ilalim ng unan ko. Matapos yun ay nagmamadali akong tumakbo palabas ng pinto. Tulong! Tulungan niyo ako! Nandiyan na naman siya! Nurse! Bigla akong huminto sa pagtakbo nang makitang humarang sa daan ko ang aswang. Nanlaki ang mga mata ko kasabay ng tanong ko kung paano ako nasundan nito. Nang mahigpitan ko ang kapit sa hawak ko, doon pa lang ako napatungo at nakita ko kung ano yon. Isang supot ng asin na may bawang at balisong na nakatupi. Sa kabila ng sitwasyon ay gumana ang isip ko at naalala mga napapanood ko sa mga pelikula noon na panlaban daw sa aswang ang asin. Nanginginig ang kamay na pinunot ko ang plastik na pinaglalagyan ko nito. Humakbang ako patras na magsimulang humakbang ang aswang palapit sa akin. Hindi mo ko matatakasan. Hindi ko alam kung totoo ka o gawa ka lang ng imahinasyon ko. Pero lalabanan kita! Talaga? Kaya mo? Lord, save me! Nang tumakbo palapit sa akin ang aswang, mabilis din akong tumakbo palayo. Hanggang sa lumingon ako at bigla itong nawala. Kuminto ako at nakiramdam. Binuksan ko ang balisong at takot na tinutok sa unahan ko ang balisong. Umaagos ang mga luha sa mga mata ko habang panay ang lingon sa paligid. Nagkataon na napunta ako sa likod ng pasilidad kung saan liblib at tago ang mga staff kaya parang walang nakakarinig sa akin. Mamamatay ka na ngayong gabi na ang tingin ng mga tao sa'yo ay baliw. Nagulat na lang ako nang bigla akong sunggaban ng aswang sa likod. Sinakal niya ako gamit ang braso niya. Naririnig ko ang kanyang angil at sa gilid ng aking mga mata, nakita ko na nakanganga na siya at akmang kakagatin na ako. Nang mga sandalingan ay sinasantabi ko ang takot at pilit nilakasan ang loob ko. Sinaksak ko ang aswang sa braso, saka binato ang asin sa mukha nito. Matapos yun ay sinaksak ko pa ulit siya ng 2 beses sa braso at inubos ang asin na hawak ko. Mabilis akong nabitawan ng aswang at sinamantala ko yun at lumayo sa kanya. Walang iyakang babae ka.
Takbo! Kapag nahuli kita, dudukutin ko ang lamang loob mo! Nanlaki ang mga mata ko nang makitang nasa likod ko na ang aswang at hinahabol ako. Binilisan ko ang takbo hanggang sa may nakita kong nurse na lumabas. Agad akong sumigaw ng malakas at umiiyak na tumakbo palapit dito. Maya-maya tumakbo palabas ang iba pang nurse na naka-duty ng gabing yun. Tulong! Hinahabol ako ng aswang! Lane! Ayun si... Nang lumingon ako, wala na doon ang aswang. Wala akong angil na naririnig bukod sa mga kuliglig sa paligid. Nagtingin na ng mga nurse. Nang mga sandaling yun, ay alam ko nang totoo ang aswang at hindi imahinasyon lang. Ilang sandali pa ay dumating si Dr. Magno. Nagulat siya at nag-aalala nang makita ang dugo sa kamay ko at sa damit ko, lalo na sa hawak kong balisong. Lane, ibigay mo sa akin yung balisong. Ayoko! Baka bumalik ang aswang! Kailangan ko ng panlaban sa kanya! Lane, walang aswang. Save ang lugar na ito. Alam ko ang nakita ko at hindi ako namamalikmata. Hindi rin ako naghahalusinate. Nahawakan ko ang aswang. Itong dugo na to hindi sa akin to, sa aswang! Oh, nurse, please. Alam niyo na gagawin. Sandali lang. Hindi ako nababaliw! Bitiwan niyo ako! Ano ba? Maniwala kayo! Hawakan niyo siyang mabuti. Totoo ang sinasabi ko! Gusto akong patayin ng aswang! Huwag niyo siyang bibitawan. Lane, akin na yan. Delikado yan para sa'yo. Nurse, pakinggan niyo ako! Ikaw! Ikaw ang nagbigay ng... bitiwan niyo, sabi ako eh! Hinawakan ako ng dalawang nurse na lalaki. Sinubukan ko na pumiglas at makawala, pero hindi ako nanalo sa kanila. Sa huli ay nakuha sa akin ang balisong at naturukan ako ng sedative. Ilang sandali pa, bigla akong nanghina at unti-unting bumigat ang talukap ng mata ko hanggang sa tuluyan akong nakatulog. Kasama si Nicole at Doray, kinabukasan ay dumating si Anthony sa private mental facility. Pagdating doon ay agad siyang pumunta sa nurse station kung saan nakaharap at nakausap si Nurse Molly na siyang head nurse doon. Nurse? May pasyente ba kayo ang pangalan Olivia Marilyn Ligaspi? Opo, sir. Bago lang po siya dito. Good. Ako ang asawa niya. At narito ako para sunduin siya. Po? Kailangan makausap ko kung sino man ang namamahala dito. Ay, sige po. Tatawagin ko si Doc. Ilang sandali pa ay dumating si Dr. Magno at agad nagpakilala si Anthony. Pero hindi pa man din nakakapagsimula ang asawa ko sa pagkikwento ng mga nangyari. Eto na si Nicole at tumahangos na dumating. Kumihingal at bakas ang pag-aalala at galit sa mukha. Kuya, si Doray tumakas! Ano? Ayaw niya pumasok dito eh. Alam siguro na mabubuking na ang kalokohan niya. Tapos ayun, bigla na lang tumakbo papasok dun sa liblib na parte ng gubat. Tumawag ka ng pulis. Bilisan mo! Sir, dito na po kayo tumawag. Ma'am, eto po yung phone. Thank you. Sir, may paglilingkod po ba ako? Humihingi ako ng pasensya dahil sa gulong dinala ng katulong namin. Ano po bang problema? Doc, nagkaroon ng problema sa admission ni Lane dito. Anong ibig mong sabihin? May mali sa nangyari. Hindi namin alam na pinasok siya dito ng katulong namin. Mahabang kwento, Doc. But to cut the story short, magkahiwalay kami ng tirahan ngayon ng misis ko at ang kasama niya sa bahay ay ang katulong namin at hipag ko. Nagkataon na wala ang hipag ko nitong 2 linggo at nadestino sa Cebu. Sa madaling salita, pinasok dito ng katulong namin ang misis ko na walang direct orders galing sa akin. Ni-consent namin, hindi niya kinuha. Mukhang pagkadala niya dito sa misis ko ay bumalik agad ng Maynila. Molly, ano bang sabi sa'yo ng kasama ni Lane dito? Ang pakilala niya sa amin kasi Doc, kamag-anak daw siya. Tapos yung pasyente na dinala niya dito wala sa sarili. Anong pangalan ng pakilala niya? Dorotea Sonorio. Siya nga yan. Yan ang tunay na pangalan niya. Molly, sunduin mo na si Lane. Yes, Doc. Pasensya na rin kung tinanggap namin siya dito.
Wala po kami magagawa kung gusto niyo siyang ilabas dito. Pero sana ipagpatuloy niya pa rin ang kanyang therapy dito. Total naman ay nasimulan na rin namin ang sessions. Alam mo, mister, makakatulong para sa kalagayan ni Lane ang buhay dito sa probinsya. Lalo na at malapit sa dagat at gubat. Presko at sariwa ang hangin. Papapanatag ang isip niya. Thank you sa offer, Doc. Siguro, magbabakasyon na lang muna kami dito ng ilang araw pero may personal psychiatrist po kami sa Manila. Yung kapatid ko. Ganun ba? Sige. Naiintindihan ko. Doc, si Lane po. Naglock na yung pinto. Ayaw buksan eh. Yung susi, kunin niyo. Ako nang kakausap sa kanya. Tumakbo sila papunta sa kwarto ko at mula doon ay naririnig nila akong umiiyak. Nang mga sandaling yon ay nasa sulok ako at nanginginig sa takot. Nagising ako ng umaga na yon dahil sa isang masamang panaginip. Kasabay sa pagbabalik ng alaala ko tungkol sa multo ng babaeng nakita ko at ang aswang na humabol sa akin. Ayokong humarap sa kahit sino dahil pakiramdam ko bigla na lang susulpot ang aswang para patayin ako. Ilang sandali pa narinig ko lang ang pamilyar na boses ni Anthony mula sa labas. Lane? Lane, si Anthony to. Love, please open the door. Nandito na ako. Sinusundo ka. Uuwi na tayo. Anthony? Maya-maya ay narinig ko ang pag-click ng doorknob at ilang sandali pa ay pumasok na siya sa kwarto. Nang makita ko siya ay agad akong tumayo mula sa sulok at tumakbo palapit. Pagkatapos ay takot na yumakap ng mahigpit sa kanya. Sa mga bisig ng asawa ko ay binuhos ko ang luha at takot na nararamdaman ko mula pa kagabi. Umalis na tayo dito, Anthony. Iuwi mo na ako. Ayoko dito. Papatayin ako ng aswang. Oo, uuwi na tayo. Pangako. Molly, ikaw ang bahalang mag-asikaso kay Lane. Bihisan mo siya. Salamat po. Pero ako nang mag-aasikaso sa asawa ko. Pakiayos na lang po ang mga gamit niya. At kung magkano ang kailangan naming bayaran. Sige po, sir. Pinayagan naman ako ni Dr. Magno na ilabas ni Anthony mula doon sa mental facility. Lumingon ako sa paligid nang bumungad sa akin pagpasok namin sa kwarto ang magandang view ng dagat sa labas ng bintana. Kapag naman sumilip ka sa kabilang bintana, ang mga punong kahoy naman ang makikita. Mataas ang kinatatayuan ng villa na yon at ilang metro ang layo mula doon sa bangin na hinaharangan ng bakod na gawa sa bakal. Kanina habang papasok kami ay tinuro ng staff na naghatid sa amin doon na may hagdan sa gilid ng bangin para mas madaling makababa sa dalampasigan. Or pwede namang umikot sa kabilang daan pababa na mas mahaba ang ruta. Dahil elevated ang lugar nila, malakas at presko ang malamig na hangin. Lumingon ako kay Nicole na pumasok kasunod ng mga pulis. Ano te? Anong nararamdaman mo? Ayos na ako. Salamat dahil pinuntahan niyo. Ate, sumama ang mga pulis dito para kunin nila yung statement mo tungkol kay Doray. Lane, naaalala mo ba ang mga nangyari? Hindi lahat. Basta ang naalala ko, nang gabing pinadalhan mo ako ng bulaklak, nabanggit na niya sa akin ang tungkol doon sa mental facility. Kung gusto ko daw magpa-confine doon tapos tumanggi ako. Umakyat na ako sa kwarto matapos ayusin yung mga bulaklak. Pagkatapos maligo, doon ako sinugod ng aswang. Anthony, I swear to God, nasa loob siya ng kwarto natin at nagtatago sa ilalim ng kama. Etong mga sugat po sa braso, galing ito sa kuko niya. Pero biglang nawala ang aswang tapos naroon na si Doray. Sabi niya, nag-hallucinate lang ako at ako doong umiwas sa sarili ko. May pinainom siya sa akin na parang tsaa. Nagpapakalma daw yun. Nakatulog ako, tapos wala na akong naalala sa nangyari ng sumunod na araw. Nang natauhan ako, nandito na ako. Hayop na Dory yan. May isa mang kukulam yata yun ah. Kapag nakita ko siya, hindi lang sa bunot ang aabutin niya sa akin. Nicole, Anthony, hindi ako nababaliw. Totoong may nagpapakita sa akin na multo. Totoo
Totoong may aswang at gusto niya akong patayin. Naniniwala kami sa iyo, Lane. Oo nga, ate. Alam namin na hindi ka nababaliw. Kami ang pamilya mo. At alam namin na nagsasabi ka ng totoo. Nagpakilala siya na kamag-anak mo. Kaya ka nila tinanggap. Pagkatapos ko niyang dalhin doon, bumalik siya agad ng Maynila. Malakas ang kutob ko na may ginagawang kalokohan si Doray. Kuya, ate, nabisita niyo na ba ang mga bank accounts niyo? Hindi pa. Yung mga nasa safe box. Hindi ko pa rin na-check. Siyak may dahilan yan kaya gumawa siya ng paraan para umalis ka sa bahay. Hindi ba kayo nagtataka? Chinempo niya na nasa Cebu ako at sila lang ni ate sa bahay. Malakas ang kutob ko na magnanakaw yan eh. Di bale ate, ako nang bahala dito. Alam ko na, pauuwiin ko sa bahay sila mami at daddy. Total, may duplicate key naman tayo doon na nakatago. Tapos ipapacheck ko sa kanila yung safe box. Sige, salamat Nicole. Magpahinga ka na. Kayo na ni Kuya Anthony dito sa kwarto na to. Doon ako sa kabilang cottage. Bukas, babalik ako saglit sa Cebu para tapusin ko lang yung trabaho ko doon. Tapos babalik na rin ako sa Maynila sa isang araw. Okay. Maiwan ko na kayo. Sir, balitaan niyo na lang po kami kapag nakita niyo na si Doray. Nagugutom ka na ba? Oo, hindi ako kumain doon. Sige. Mag-order ako tapos ipapadala ko dito. Thank you. Agad lumapit sa phone si Anthony at tumawag ng room service. Hindi ko na kailangan sabihin sa kanya ang gusto kong kainin dahil alam ko na alam niya pa rin ang mga paborito ko. Habang nakatalikod at pinagmamasdan ko siya, naalala ko ang mga na-realize ko noong nasa facility ako. Isa na doon ay ang pag-amin ko sa sarili ko na nagkamali ako at kailangan ko ang asawa ko. Umagos ang luha ko at namalayan ko na lang ang sarili ko na lumapit sa kanya at yumakap mula sa likod. Isang bagay na kinagulat niya. Please, make it fast. Nagugutom ng asawa ko. Sige. Thank you. Bye. Lane? I'm so sorry for everything, love. I'm so sorry. Hindi ko sinasadya na itapoy ka. Ang gulo-gulo lang ng isip ko mula nang mamatay si Rosie. Sorry kung hindi ko na-handle na maayos ang sarili ko dahil sa pagkamatay ng anak natin. Sorry kung napabayaan kita. Bumalik ka na sa akin, please. Mahal kita. Mahal na mahal pa rin kita. Tumingin ka sa akin. Hindi naman ako nawala sa'yo eh. Binigyan lang kita ng space dahil alam ko na yun ang kailangan mo. Pero hindi ibig sabihin, iniwan na kita. Nakabantay lang ako palagi sa'yo. Ako pa rin ang asawa mo. Hindi ko na kayang magkunwari. Miss na kita. Bumalik ka na sa bahay natin, please. Agad-agad, pagdating natin sa Maynila. Pero sa ngayon, dito muna tayo ng ilang araw para mapahinga ka na maayos. Huwag mong isipin ang lahat ng gumugulo sa'yo. Gusto ko mag-focus ka muna sa sarili mo. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. At mahal na mahal din kita. Nang halikan ako sa labi ng asawa ko, ay malugod akong tumugon sa kanya ng halik. Parang tinangay ng hangin ang lahat ng bumabagabag sa akin ng mga sandaling yun. Muli kong naramdaman ang panatag na kalooban habang nakakulong ako sa mga bisig ni Anthony. Gumaan ang dibdib ko na tila may natanggal na mabigat na bato na nakadagan doon. At alam ko na nakikita ni Rosie at natutuwa siya ngayon na maayos na ang lahat sa amin ng daddy niya. Ilang sandali pa ay huminto siya sa paghalik at maingat akong hiniga sa kama. Susubukan ulit natin magka-baby? Pero hindi ba sabi ng OB natin, wala na akong kakayahan na magkaanak? Sabi niya lang yun. Basta ako, hiningi ko to sa Diyos. Yun na yata ang pinakamasarap at pinakamahabang tulog ko matapos ng ilang buwan mula nang mamatay ang anak ko. Mula sa likod ay yakap ako ni Anthony.
Pumihit ako paharap at gumanti ng yakap sa kanya. Doon siya nagising at sinalubong ako ng magandang ngiti. Isang bagay na noon ko lang na-realize sobrang namiss ko, maging ang kanyang paglalambing. Love, bakit parang lalo ka naging pogi ngayon? Mukhang bumabawi ang misis ko ah. Totoo nga. Talaga? Ang saya-saya ko na bumalik ka na sa akin. Matagal ko na sanang gustong makipagbalikan. Kaya lang, nahiya ako sa'yo kaya hindi agad kita kinausap. Ako ang dahilan kaya tayo nagkahiwalay. Natakot ako na baka tuluyan ka na nagsawa sa akin at ayaw mo nang bumalik. Pero kagabi, pagkatapos kong muntik mamatay dahil sa aswang, naisip ko na ayoko nang magsayang ng oras. Hindi mangyayaring kinakatakutan mo, love. Dahil lang minahal kita at pinakasalan. Kasama kong tinanggap, hindi lang ang magandang bagay at ugali mo. Pati na rin ang kasungitan mo, ang paggamudi mo. Minsan, yung pagiging siloso mo. Kahit hindi ako mentally healthy, Wala akong pakialam. Mahal kita kahit ano pang sakit na meron ka. Pero naniniwala ako na malalagpasan mo yan. Basta lagi mong tatandaan na nandito lang ako at naniniwala ako sa mga sinasabi mo. talaga? Naniniwala ka na gusto akong pagtangkaan ng aswang? Oo. Dahil kilala kita. Hindi mo ugali ang mag-imbento ng kwento. Alam ko kung kailan ka nagsisinungaling. Alam ko kung kailan ka may tinatago sa akin. At mas lalong alam ko kung kailan ka nagsasabi ng totoo. Natatakot ako. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ako hinahabol. Walang pwedeng manakit sa'yo. Pinapangako ko sa'yo. Hindi ko nahahayaan harapin mo ang takot mo ng mag-isa. Thank you, love. Pero wag muna nating pag-usapan yan. Bukas babalik na tayo sa Maynila. Ngayon, meron tayong buong araw para mag-enjoy dito. Mamasyal tayo. Maglalakad tayo sa tabing dagat. Ang tagal na rin mula ng huling beses tayong nag-date. Sige. Namimiss ko na nga yung paglabas-labas natin. Kapag natapos lahat ng to at mahuli na si Doray, magsi-second honeymoon tayo. Excited na ako. Sana mahuli na siya. Gusto ko siyang kasuhan sa ginawa niyang pagdala sa akin dito. Natutuwa ako na makita ka ulit na ganyan, na nakangiti at masigla. Basta bigyan mo lang ako ng konting oras pa. Mairaraos ko to. Malalagpasan ko to. Alam ko na kaya mo. Kasi matapang ka. Sa ngayon, ang mabuti pa, maligo na tayo para makapag-breakfast na. Okay. Hep. Maya na pala tayo maligo. Sabay tayo. Akala ko ba? Oo nga. Pero maya na. May gagawin pa tayo eh. Anthony, ano ka ba? Habang abala kaming mag-asawa sa pamamasyal, si Nicole naman ay tumulak na pabalik ng Cebu. Ang mga pulis naman ay patuloy ang paghahanap kay Doray dahil ngayon ay may nakapatong ng kaso na robbery dito. Matapos matuklasan kahapon ng parents namin na may mga nawawala akong alahas, ang iba natagpuan nila mami sa mismong gamit ni Doray sa kwarto niya sa bahay. Bukod doon, nung araw na dinala niya ako sa Siquijor, sa hindi malamang dahilan, nagawa niya makapag-withdraw ng halagang tig 20,000 pesos sa 5 bank account ko na may suma total na 100,000 piso. Dahil doon ay agad naming tinawagan ng abogado namin. Pag-uwi namin bukas sa Maynila ay formal kaming magsasampa ng kaso ng pagnanakaw at ang pagdala sa akin sa mental facility na wala ako sa sarili at labag sa aking kalooban. Malapit nang magtanghalian. Anong gusto mong kainin? Masarap ang seafoods nila dito. Ayun. Seafoods. Ayun na lang. Halika, dun tayo. Nag-search na ako kanina. Yun daw yung masarap na restaurant dito. Nagsaserve ng seafoods. Okay. Pagdating sa restaurant ay agad nag-order si Anthony ng mga paborito kong seafood dish at inihaw na liempo
tinakpan ng magandang paligid, masarap na pagkain at ng dagat, ang lahat ng gumugulo sa isip ko. Hinayaan ko ang sarili ko na lumaya muna sa takot ng mga sandaling yun. Gusto ko na ma-enjoy ang bawat oras ngayong bumalik na si Anthony sa buhay ko. Matapos kumain ng tanghalian, habang naglalakad kami papunta sa sasakyan, nagulat na lang kaming mag-asawa nang may babaeng humarang sa daan namin. Magkahalong takot at pag-aalala ang nakikita ko sa mukha nito habang nakatingin sa akin. Nurse Molly? Ang akala ko'y umalis na kayo. Bukas pa po ng tanghali ang flight namin pabalik ng Manila. Habang narito kami, sinamantala namin ang ganda dito sa probinsya ninyo. Makakabuti kasi kay Lane na mapahinga ang isip niya. Nurse Molly, maraming salamat sa binigay mo sa akin nung nandoon ako. Nakapanglaban ako dahil tinago mo sa ilalim ng unan ko. Mag-iingat kayo habang narito kayo sa bayan na to. Ito yung balisong, kunin mo. Kakailanganin mo yan kung sakaling magpakita ulit sa inyo ang aswang. Nasa private resort naman kami. Sa tingin ko, safe naman kami doon. Hindi mo masasabi, Lane. Wala kayong alam sa lugar na to at naniniwala ako na hindi ka nababaliw. Mas lalong wala kang hallucinations. Talaga po? Paano mo nalaman? Kulang. Nakukulam ang asawa mo. Hindi ba kayo pamilyar sa kwento ng mga tao tungkol sa probinsya namin? Ang Sikihor ay pinaniniwalaan rin na pinamumugaran ng mga mangkukulam, gayuma, at iba pang uri ng mga espiritual na gawain. Nung dinala ka ng babaeng yon, namukhaan ko na siya. Pero hindi lang ako sigurado nung una. Ngayon naalala ko na. Taga rito ang Dorotea Sonorio na yon. At mula siya sa kilalang lahi ng mga mangkukulam dito na gumagamit ng itim na mahika. Dahil matagal niya nang isinuko sa demonyo ang kaluluwa niya. Kulam? Hindi ko naisip na totoo yun. Kaya pala madaling nakatakbo at nakapagtago dito si Doray. Noong unang araw pa lang na dinala siya ng sinasabi niyong katulong niyo, duda na kaagad ako nang makita kita. Marami akong alam sa kulam dahil isang albularyo ang lolo ko nung nabubuhay pa siya. Palagi niya akong kasama sa tuwing may ginagamot siya. Ang mga pasamo sa katawan, may nararamdaman din ako mabigat na enerhiya mula sa iyo. Pero bukod doon, ay ang sinasabi mong paulit-ulit mong napapaniginipan mo na babaeng nakapula at may gilit sa leeg. Hindi mo ba alam na isa sa senyales na may nakukulam ay may makikita kang kakaibang bagay sa paligid ng biktima? At nakita ko ito doon sa kwarto mo sa ospital. Pulang tela. At 2 piraso ng karayom. Tama. Ganito yung tela ng babae na kasuot na pula. Madalas nakikita ko sa panaginip ko. Pero iyong kagabi, iba yung multo na nakita ko. At nakasuot siya ng itim na damit. Iba ang klase ng kulam na ginagawa niya sa'yo. Pinagmumukha kanyang baliw. Nagpaplanta siya ng mga imahe sa isip mo na ikaw lang ang nakakakita gaya ng mga multo. Dahil sa depression mo, bunga ng pagkamatay ng anak mo. Madali na lang para sa kanya magpasok ng mga nakakatakot na imahe sa isip mo. Hindi ko akalain na magagawa yan ni Doray sa akin. Pinagkatiwalaan ko siya. Kung nagawa niya magsinungaling at nagpanggap na kamag-anak mo, hindi malayo na siya ngang kumukulam sa'yo. May history ba siya na nahuli yung siyang nangkukulam? Wala naman sa pagkakaalam ko. Ilang taon na rin siyang namamasukan sa amin. Basta ang alam ko lang, mahilig siya sa mga kung ano-anong halamang gamot na ginagawa niyang tsaa. Ayun, bingo! Siya nga! Pero ano ang motibo niya? Pera? Hindi ba natuklasan na natin ang pagnanakaw niya? Kailangan talaga siyang mahuli. Para malaman natin. Pero teka, paano yung aswang? Yun ang hindi ako sigurado. May aswang na gumagala dito sa bayan namin at siya ang aswang na humabol sa iyo kagabi. Nakita ko kayo. Sinasabi ko na nga ba? Totoo ang aswang. Ako ang unang nakarinig ng sigaw mo kaya lumabas ka agad ako. Nakita ko ang aswang habang nakikipaglaban ka. Pero hindi ko magawang magsalita dahil alam mo naman na mga gaya namin ay dapat mas pumanig sa siyensya. Susubukan ko kung makakatulong ako. Iwan niyo sa akin ang larawan ng katulong niyo at ang numero kung saan ko kayo pwedeng tawagan. Magtatanong ako sa mga kilala kong albularyo din o may alam sa kulam at kung saan siya nakatira dito. Maraming salamat, Nurse Molly. Kung hindi dahil sa babala mo,
Baka patay na ako ngayon. Mag-iingat kayo. Tandaan mo, takot sa asin at bawang ang mga aswang. Kung kaya niyo siyang patayin, siguraduhin niyo na tamaan ito ng direkta sa puso. Opo. Pasado 11:00 ng gabi, nakahiga na kami pareho ni Anthony sa kama habang nanonood ng TV. Nakainom na ako ng gamot, pero nakakapagtaka na hindi pa rin ako inaantok. Ilang sandali pa nang matapos na namin ang pinapanood, ay pinatay na ni Anthony ang TV. Marahan akong natawa nang yumakap siya sa akin at nagsimula akong lambingin. Tigilan mo ako, Anthony. Gabi na. Sorry kung makulit ako. Bumbawi lang ako. Hindi mo lang alam kung gaano kita na-miss. Ang tagal kong hindi nakita ang ngiti mo. Ang tagal kitang hindi nayakap at nalambing ng ganito. Ang tagal na mula nung huling nagsiping tayo. Alam mo, pakiramdam ko, pagkatapos mawala ni Rosie, parang pati ikaw kinuha sa akin ng Diyos. Nasa tabi lang kita noon. Pero malayo sa akin ang isip at puso mo. Gusto ko nang magalit sa'yo noon. Dahil hindi lang naman ikaw ang nawala ng anak. Pati ako. Sorry, love. Ang dami kong pagkukulang at kasalanan sa'yo. Naging masakit lang sa aking isipin. Nasaglit lang natin nakasama si Rosie. Tapos, nakadagdag sa depression ko yung sinabi ng doktor sa atin noon na hindi na tayo magkakaanak pa pagkatapos si Rosie. Alam mo kung gaano ko pinangarap noon pa na magkaanak. Pero naniniwala ako sa milagro ng Diyos. Naniniwala ako na mas makapangyarihan ang salita niya sa kahit sino. Ipagdadasal natin to. Hindi pa huli ang lahat. Bata ka pa. Pwede pa tayong magkaanak. Okay. So ano? Ay, ang kulit po talaga. Halika nga dito, misis kong sexy. Ano yon? Mukhang may laban din silang mag-asawa. Loko ka talaga. Unti-unting nawala ang ngiti namin at bumangon kami nang marinig ang tunog ng mga nababasag na gamit habang patuloy ang pagsigaw. Ngayon ay hindi lang boses ng babae ang naririnig nila, kundi maging sa lalaki. Hanggang sa isang pamilyar na angil ang sunod naming narinig na nagpatindig sa lahat ng balahibo ng katawan ko. Hindi ako maaaring magkamali. Iisa lang ang kilala ko nang nagmamay-ari ng ganong boses. Ang aswang! Ano yon? Nasundan niya ako. Sino? Yung aswang! Nasa kabilang kwarto ang aswang. At siguradong pinatay na niya ang mga tao sa kabila. Makinig ka sa akin. Presence of mind. Okay? Tandaan mong mga sinabi ni Nurse Molly. Halika, lumabas na tayo. Hindi pwede. Baka makita tayo ng aswang. Dito tayo sa bintana lalabas. Lane, magtiwala ka sa akin. Hindi kita pababayaan. Ang kailangan kong gawin mo ay maging matapang ka. Gaya ng tapang noong kinalaban mo ang aswang doon sa facility. Okay? Okay. Nagmamadali kaming tumayo ni Anthony at nagpatong lang ako ng robe habang siya'y naka-sweatpants at tank top lang. Pagkatapos ay kinuha namin ang mga binalot naming asin na may bawang gaya ng pinigay sa akin ni Nurse Molly doon sa ospital. Si Anthony naman ay hawak ang balisong na siyang nagsisilbing armas namin. Hindi ko alam kung sapat na yun. Pero ng mga sandaling yon, alam ko na ang Diyos ang higit na may kapangyarihan para mailigtas kami. Dahan-dahang binuksan ni Anthony ang bintana na nakaharap sa beach. Inilalayan niya akong sumampa hanggang sa nakatapak na ako sa hamba nang biglang kumalabog ang pinto. Alam kong nandiyan ka, babae. Buksan mo to. Bilis! May pagmamadali pero maingat akong bumaba mula sa bintana. Mabilis na tumalon si Anthony palabas at sinarado ang bintana habang ang aswang ay pilit na ginigiba ang pinto. Umikot kami sa kabilang gilid ng bahay at nakiramdam ng biglang tumahimik. Mula doon sa pinagtataguan namin sa isa pang bintana, bahagyang sumilip si Anthony. Takbo! Bilis! Nakita ni Anthony na mula sa isa pang bintana, binasag ng aswang ang salamin at pumasok sa kwarto. Samantala, maghahawak kami ng kamay na mabilis na tumakbo palayo sa villa na tinutuluyan namin. Hanggang sa huminto kami nang makita na may isang security guard na patay nang nakahandusay sa lupa.
at naliligo sa sariling dugo. Dinampot ni Anthony ang baril at binigay yun sa akin. Hanggang sa lumingon kami nang lumabas mula sa bintana ang aswang at galit na umangil nang makita kami. Anthony! Yung aswang! Nakita na niya tayo! Takbo! Mabilis kaming kumaripas ng takbo palayo. Pareho kaming walang suot na sapatos o tsinelas. Hindi alintana ang mga bato at matalas na sanga mula sa putol na kahoy na natatapakan namin. Basta ang mahalaga, makalayo kami. Habang tumatakbo ay panay ang lingon namin hanggang sa tuluyan kaming abutan ng aswang. Anthony! Hindi kayo dapat mabuhay. Demonyo ka! Ikaw dapat ang hindi mabuhay! Wala kang lugar dito sa mundo! Lane! Barilin mo siya! Baka tamaan ka! Huwag mo akong intindihin! Mas mahalaga na mapatay natin siya! Kaya mo ba? Kaya mo bang iputok yan? At masaktan ang pinakamamahal mong asawa? Lane! Huwag kang magpapadala sa sinasabi niya! Maniwala ka sa akin! Ibaba mo yung baril mo. Kung ayaw mong madamay ang asawa mo, lumapit ka dito. Wag! Kanina nang abutan kami ng aswang, bigla akong tinulak ni Anthony palayo. Kaya nang talunan kami nito, ay sa kanya bumagsak ito. Agad nitong sinakal ang asawa ko, pero nakapanlaban siya at sinuntok at siniko ang aswang, sabay sipa ng malakas. Nakaalis ito sa ibabaw ni Anthony. Kaya agad ako nagpaputok. Tinamaan ito ng 2 beses, kaya bumagsak ang aswang. Mabilis kong nilapitan ang asawa ko at hinila siya palayo. Muli sana kaming tatakbo nang nakatayo ang aswang at naabutan kami. Sinunggaban nito si Anthony sa batok at tinutok ang matalas na kuko sa leeg niya. Ganyan nga. Lumapit ka dito. Lane! Tumakbo ka na! Hindi kita iiwan! Masunurin ka. Yan ang gusto ko sa'yo. Ngayon, bitawan mo ang asawa ko! Marunong akong tumupad sa usapan. Nang makalapit ako sa aswang, ay tinulak naman ito ni Anthony. Akmang lalapit siya sa akin nang sumenyas ako at pigilan ito. Puno ng takot ang mukha ng asawa ko. Pero sa mga sandaling yon, pakiramdam ko ay laban ko na mag-isa yon na kailangan kong harapin din na mag-isa. Ano ba talaga ang kailangan mo sa akin? Bakit ka habol ng habol? Sumama ka sa akin at malalaman mo. Bakit hindi pa dito? Hoy, babae. Huwag mo akong minamanipula. Dito, ako ang masusunod. Nagulat ako nang bigla akong sunggaban ng aswang sa baba. Hinawakan ko ang kanyang kamay nang maramdaman na humigpit yon. Hanggang sa biglaan niya akong sinakal ng mahigpit. Halos mapugto ang hininga ko. Ang matalim niyang kuko ay naramdaman ko na unti-unting bumabaon sa balat ko. Sa halip na magpanik at matakot gaya ng karaniwang nagiging reaksyon ko, pilit kong pinakalma ang sarili ko. Habang si Anthony ay narinig ko ang pag-aalala sa kanyang boses. Tawan mo ang asawa ko! Wala siyang ginagawang masama sa inyo! Hindi niya kayo ginambala kahit kailan! Yun ang akala mo. Wala akong kasalanan sa inyo! Kailangan mong mamatay. Nang naramdaman ko na ang mas lalong pagsikip ng sakal niya sa akin, doon ko biglang nilabas ang patalim at sinaksak ito sa dibdib at binaon yun ng husto. Matapos yun, bigla itong binato ni Anthony ng asin. Binunot ko ang patalim, sabay saksak ulit dito ng 2 beses. Doon ako hinila ni Anthony palayo, sabay dampot ng baril at pinaputokan ito ng sunod-sunod. Hayop kang babae ka. Wala kang dinala sa akin kung hindi sakit ng ulo. May naisip ako. Halika, bumalik tayo doon sa villa. Hinahabol na naman niya tayo! Papatayin ko kayong dalawa. Nanlaki ang mga mata ko nang lumingon ako habang tumatakbo. At nakita ko na mabilis pa rin itong nakakatakbo. Kahit na bahagya na ito napapaluhod at tila nangihina dahil sa mga tama nito, patuloy pa rin itong tumatayo at hinahabol kami. Hanggang sa makarating kami sa likod ng kwarto na inuupahan namin. Doon sa may bangin. Tumayo kami sa harap ng mga bakod at hinawakan ni Anthony ng mahigpit ang kamay ko. Talagang sinusubukan nyo ang pasensya ko. Gusto mong makuha si Lane? Halika dito!
Subukan mo! Magsisisi ka sa sinabi mo. Halika dito! Lapit! Malakas na umangil ang aswang, sabay sugod sa amin. Nang malapit na ang aswang ay mabilis akong hinila palayo ni Anthony at tinagos sa kanyang likod. Kaya nawalan ng balanse ang aswang. Sumubsob sa bakod na nakaharang sa kinatatayuan namin at sa bangin. Nakuha ko ang gusto niya mangyari at mabilis namin itong tinulak sa bangin. Sa halip na mahulog agad ito, kinagawa pa nitong makakapit sa mga nakausling damo mula sa lupa. Ang akala ko matalino ka. Hindi ko akalain na madaling mauto ang isang kaya mo. Kapag nakaligtas ako dito, babalikan ko kayo at pagsisisihan niyo ang lahat! Go to hell! Binato ko ng natitirang hawak kong asin ang mukha ng aswang hanggang sa malapnos ang mukha nito at tuluyang nakabitaw. Nakita namin kung paano siya bumagsak hanggang sa ibaba. Umiiyak na niyakap ko si Anthony. Wala nang aswang. Patay na siya. Salamat sa Diyos. Wala nang manggugulo sa'yo. Lumipas ang 2 buwan. Masaya kaming bumaba ng sasakyan ni Anthony. Magtatatlong linggo din kaming nawala sa Pilipinas at nagpunta sa Europe para sa aming second honeymoon. Matapos ang formal na pagsasampa namin ng kaso laban kay Doray at ng inisyal na mga investigasyon, tuluyan na siyang naging wanted ng mga pulis at pinaghahanap hanggang ngayon. Mula rin nang makabalik kami ng Maynila mula sa Siquijor ay hindi na nagpapakita ang mga multo, kahit sa panaginip ko. Wala na ring aswang na gumugulo sa akin patapos nitong mahulog sa matarik na bangin na yun. Habang ako naman ay mas malaki na ang improvement ng kondisyon ko dahil sa tuloy-tuloy na session ko sa therapist ko. Adeline, kuya, welcome back. Salamat. Kumusta dito? Ayos naman, ate. Kumusta pala yung kapalit ni Doray? Ayos naman, kuya. Mas okay ito kesa kay Doray. Mabait at masipag. Mas masarap magluto. At saka, ito sigurado tayo na safe kasi highly recommended by mommy. Mabuti naman kung ganon. Dahil ayoko na mangyari ulit yung nangyari dati. Kumusta na pala yung kaso, Nicole? Umuusad ang kaso, ate. Nagbibigay ng update sa akin si attorney. Patuloy ang mga pulis sa paghahanap kay Doray. Pagkatapos nilang magpaskil ng picture niya sa publiko, may 3 mga biktima ang nag-report. Nakausap ko mismo yung 2 sa kanila. Ate, pareho kayo ng pinagdaanan. Anong ibig mong sabihin? Bigla na lang daw silang parang nababaliw. Nag-hallucinate at nakikita nila yung babaeng nakapula na may gilit sa lieg. Gaya ng sinasabi mo na nakikita mo. At gaya mo, ginagawa din niyang mukhang nababaliw at nawawala sa sarili ang mga biktima niya. Hanggang sa napapansin nila na nawawalan sila ng pera at mga alahas. Nagagawa niyang iligaw ang mga tao sa paligid niya at paniwalain na ang nakakawala ng pera at alahas ay yung biktima. Dahil nga, and I quote, wala sila sa sarili. At hindi ko alam kung saan dinala ng biktima ang pera. Pero ang totoo, si Doray ang nagnakaw. May nabanggit ba sila tungkol sa aswang? Pinasok din ba sila sa mental gaya ng ginawa sa akin? Tinanong ko na rin yan. Wala naman daw nagpakita ang aswang sa kanila. Ang weird lalo. Bakit ako lang ang hinabol ng aswang at nilagay sa mental facility? Pati yung mga pulis at si attorney na hindi naniniwala nung una sa theory natin na baka kinukulam kagaya ng sabi ng nurse na nakausap nyo. Ngayon, naniniwala na. Kasi 4 na kayo na pareho ang statement. May balita na ba kung saan nila huling nakita si Doray? Ang sabi ni attorney sa akin, nung isang araw lang na nakita daw siya sa Pandakan. Kaya mas lalo siyang pinaghahanap ngayon. Kung ganon, tama palang sinasabi ni Nurse Molly. Bukod sa depression mo, hindi totoo na may hallucinations ka. Kinukulam ka nga. Sana mahuli na siya. Sinong mag-aakala na ganun si Doray? Ang tagal niya na nanilbihan dito sa atin. Huwag ka nang mag-isip, ate. Ang mahalaga, lumiliit na ang mundo niya. Nararamdaman ko na malapit na siyang mahuli. Nga pala, dumaan na ba kayo sa puntod ni Rosie? Hindi pa. Pagpapahinga lang kami sandali ng kuya mo. Tapos, pupuntahan na namin siya mamaya. Sige na. At kami nang bahala dito sa bahay.
Mukhang may lakad ka pa yata. May date kami ni Mark. Baka doon ako matulog sa kanya this weekend, ate. Sige. Ay, andyan na pala ang jowa ko. Bye! Matapos makakain ay nagpahinga muna kami at nakatulog din ng 3 oras. Pasado 4:00 na ng hapon nang umalis kami sa bahay at dumalaw sa puntod ng anak namin na si Rosie. Muling bumigat ang dibdib ko nang makita ang nakaukit na pangalan niya sa lapida. Hindi ang tagpong yon ang pinangarap naming mag-asawa na makita sa anak namin. Kami dapat ang ililibing niya. Hindi kami ang maglilibing sa kanya. Ninakaw ng pangyayaring yon ang buhay at pangarap ng anak ko. Kung narito lang sana si Rosie, tsak na matutuwa siya sa ibabalita namin. Hi, anak. Kumusta ka na dyan sa heaven? Kakauwi lang namin ni daddy mo galing sa bakasyon. Kung kasama ka namin, tsak na mag-e-enjoy ka. Lagi ka namin naaalala. Sa mga lugar na pinupunta namin, huwag ka mag-alala sa mami mo. Nandito na ulit ako. Aalagaan ko siya lalo na ngayon na magkakaroon ka na ng kapatid. Tama, Madam Venus. Buntis ako. Nagkatotoo ang sinabi ni Anthony. Nabuntis nga ako ulit. Nasa kalagitnaan kami ng honeymoon trip namin nang malaman namin ang balita. Matapos mag-positive ang pregnancy test, kinabukasan ay agad kaming nagpa-check up at kinumpirma ng OBGYN na buntis ako. Dininig ng Panginoon ang dasal naming mag-asawa. Pinatunayan sa amin ang pangyayaring yon sa buhay namin na walang imposible sa Diyos. Kung nakalaan para sa'yo, ibibigay niya basta hiningi mo at pinagdasal sa pangalan ni Jesus. Mula sa paniniwala na hindi na ako muling magkakaanak pagkatapos ni Rosie, hanggang sa himala na nasa loob ng sinapupunan ko. Masayang yumakap ako kay Anthony habang nakatingin sa puntod ng anak ko. Love, sa tingin mo ba masaya si Rosie na magiging ate na siya? Sigurado ako dyan. Naaalala mo pa? Noong buhay pa siya, palagi niyang birthday wish ay baby brother. Sa wakas, natupad na rin ang wish ni Doray? Nasaan? Ayun, nakatago sa likod mo sa Leo. Hoy! Dito ka lang. Ahabulin ko siya. Mag-iingat ka. Mabilis tumakbo si Anthony at hinabol si Doray. Hindi ako maaaring magkamali. Kitang-kita ko siya na nakatayo sa gilid ng isang musileo at nakatingin sa amin. Nagulat pa siya nang makita niya na napatingin ako sa kanyang kinatatayuan. Saka agad tumakbo. Habang naghihintay sa pagbabalik ni Anthony, ay puno ako ng kaba. Ilang sandali pa, isang pamilyar na tunog ang narinig ko. Ang tunog na yun. Hindi. Patay na siya. Nakita ko na patay na siya. Nandito na ako. Babalikan kita. Agad akong lumingon sa paligid nang marinig ang pamilyar na tunog ng aswang na yun. Walang tao sa paligid. May mga ibang tao doon sa sementeryo pero masyado silang malayo sa akin. Bukod doon ay puro nicho na ang nakikita ko. Hanggang sa tumingala ako sa mataas at makapal na punong malapit sa kinatatayuan ko. Nakita ko na gumalaw ang mga sanga at tila may isang pares ng paa akong nakita na nagtatago doon. Pero hindi ko masyadong maaninag dahil sa kapal ng mga dahon. Pero hindi pwede mangyari ang iniisip ko. Wala na ang aswang. Patay na siya. Nakita ko mismo na nahulog siya sa bangin. Sa taas ng kanyang hinulugan, imposibleng mabuhay pa siya. Love? Ikaw pala. Ginulat mo naman ako. Sorry. Hindi ko siya naabutan. Sigurado ka ba na si Dora yon? Oo, sigurado ako. Nakita ko siya. Pero hindi lang yun. May narinig akong pamilyar na angel, katulad ng aswang patitawa, gaya sa kanya. Tinatawag pa nga ako eh. Love, patay ng aswang. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Mag-aalas 9 ng gabi. 2 araw makalipas ang pagdalaw namin sa puntod ni Rosie. Habang ang kasambahay namin ay nasa kwarto na niya at nagpapahinga,
Ako naman ay gising na gising pa sa mga sandaling yun, pero nakahiga na sa loob ng kwarto habang naghihintay sa pagbalik ng asawa ko. Galing siya sa bahay ng parents niya at dumalaw sa biyanan kong lalaki na kalalabas lang sa ospital. Kasama dapat ako, pero sumama yung pakiramdam ko kaya minabuti ko na lang na maiwan sa bahay. Habang naghihintay sa pag-uwi ni Anthony, nag-text ako sa kanya at nagpabili ng mga cravings ko gaya ng Ilocos Empanada, Hong Kong style na fried noodles na sinabi ko talaga eksakto kung anong timpla ng sauce na gusto ko, at manggang hilaw na kalabaw. Matapos magluto ng kasambahay namin kanina ng masarap na ginisang bagoong para sa special request ko, nakare-kare naman bukas. Love, pauwi ka na? Yep, nasa kotse na ako. Tumawag lang ako para sabihin na pauwi na ako. At nakabili na ako ng mga gusto mo. Mabuti na lang nakaabot ako. Hindi na ka tumatanggap ng order yung sa fried noodles. Nakiusap lang ako dahil naglilihi ang misis ko. Thank you, love. Ingat ka sa pagmamaneho, ha? Okay po. Hintayin mo ako at huwag ka muna matutulog, ha? Mga less than 15 minutes. Nandiyan na ako. Okay. Lalo ako naglaway nang maisip ko ang masasarap na pagkain na dala ni Anthony. Kaya habang naghihintay ay nagpatuloy lang ako sa pag-scroll ko sa social media account ko. Hanggang sa bigla akong napahinto nang biglang dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Mabilis akong nakaramdam ng matinding takot. Ang mga balahibo ko sa katawan ay nangalisag. Wala namang tao at nakalapat ang pinto. Kaya imposibleng hangin ang nagbukas doon dahil sarado din ang mga bintana. Ha? Sino kaya? Ate Lotlot? Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang isang batang babae na tumakbo sa hallway papunta sa may hagdan. Nagmamadali akong bumaba sa kama nang mapagtanto ko na yung height at haba ng buhok ng batang nakita ko ay katulad ng buhok ni Rosie. Agad umagos ang luha ko kaya nagmadali akong lumabas ng kwarto. Rosie? Anak? Rosie? Rosie? Nasaan ka? Si Mami ito. Please, magpakita ka sa akin. Miss na kita, anak ko. Anak! Rosie! Mabilis akong lumingon at hinanap si Rosie sa mga silid nang makarinig ako ng yabag ng mga paa na tumatakbo. Nang hindi ko siya makita doon, umiiyak ako na bumalik sa kwarto at tinawagan agad si Anthony. Nakalimang ring pa ang lumipas bago niya tuluyang sinagot ang telepono. Yes, love? May naka... Love! Nandito si Rosie! Naririnig ko siya, tinatawag niya ako! Ano? Ulitin mo nga sinabi mo. Ang sabi ko si Rosie nandito! Naririnig ko siya! Lane, makinig ka sa akin. Huwag kang lalabas ng kwarto. Yung insenso na sinasabi ni Nicole na pinadala ni Nurse Molly. Naalala mo? Nasa sala yon. Sindihan mo ngayon na! Malapit na ako dyan! Nagmamadali akong tumakbo palapit sa pinto. Pero gano'n na lang ang gulat ko, sabay sigaw ng malakas. Nang pagbukas ko ng pinto ay bumungad sa akin ang multo ng isang matandang lalaki. Tumakbo ako palabas at nang dumaan ako sa mga katabing kwarto, biglang bumukas ang mga ito at lumabas ang multo ng dalawang matandang babae. Tumakbo ako pababa ng hagdan at natigilan ako nang makita ang paboritong music box ni Rosie na nasa ibabaw ng coffee table namin sa sala. Hindi to totoo! Hindi totoo! Hindi ka totoo! Tigilan niyo na ako! Nang pumihit ako sa kanan ko, nakita ko ang isang white lady. Nakalutang sa hangin ng mga paa at palapit sa akin. Sa kaliwa ko naman, yung babaeng nakapula na madalas nagpapakita sa akin noon. Tumakbo ako sa sofa at sumiksik doon hanggang sa biglang bumukas ang music box ni Rosie at kusa yung tumunog kahit hindi ko pinipihit sa likod. Tama na! Alam kong ikaw yan, Doray! Hindi mo na ako maluloko! Hindi ako palito! Gaya ng gusto mong ipalabas! At wag na wag mong gagamitin ang anak ko! Nanginginig ang mga kamay ko sa takot na kinuha ko yung posporo at sinindihan ng insenso. Kahapon lang nasabi sa amin ni Nicole na kinontak daw siya ni Nurse Molly at pinadala ang insenso kasamang iba't ibang pangontra sa aswang at
multo, sakaling dalawin daw ulit ako. Pinapasabi pa daw nito na hanggat hindi pa nahuhuli si Doray, kailangan magdoble pa rin kami ng ingat. Maya-maya narinig ko na ang malakas na tunog ng preno ng kotse ni Anthony. Humahangos na dumating ito at agad akong tumakbo sa kanya at yumakap ng mahigpit. Calm down. Nandito na ako. Ang dami ng multo, love. Nakakatakot sila. Naaag na sa mukha nila na para silang bumangon mula sa hukay. Kailangan mo na maging matapang. Hindi ko sila nakikita gaya mo. Sabihin na sa akin kung nandito pa sila. Takot man ay lakas loob akong tumingin sa paligid. Doon ko lang napansin na lumabas pala ng kwarto si Ate Lotlot at may hawak na insenso na nakasindi bukod sa sinindihan ko doon sa sala. Nang lumingon ako sa paligid, wala na ang mga multo. Ang music box ni Rosie ay bigla na lang huminto at kusang bumaba yung takip. Si Doray. Siya ko na siyang may gawa nito. Nakita ko ito sa labas ng bahay bago ako pumasok kanina. Pulang tela. Picture mo at picture ni Rosie. Pati itong itim na manika at itim na kandila. Narito lang siya sa paligid. Hayop siya. Hindi ko alam kung bakit pa siya nanggugulo. Gusto yata talaga niya na magpahuli eh. Ire-report natin kay attorney bukas na bukas din. Pero please, sa ngayon kumalma ka na. Ate Lotlot, pakitimpla naman ang kaming Sisi Lane. Yun munang inumin mo, since bawal kang uminom ng gamot dahil kay baby. Okay. Yung pagkain na pinabili ko, nasaan na? Ay nako, asawa ko, buntis ka nga. Cravings is life. Kahit minumulto na. Nasa kotse, ipapasok ko lang dito sa garahe yung sasakyan. Dahil sa mga nangyari noong nakaraang gabi nagpunta kami sa OBGYN para magpa-check up dahil sa naranasan ko na stress. Mabuti na lang at nasa maayos na kalagayan ng anak namin. Matapos yun sunod naman naming tinawagan si Nurse Molly. Nung malaman namin na narito siya sa Maynila agad kaming nagpa-schedule ng araw para makipagkita sa kanya. Nasa parking area na kami ng restaurant kung saan kami magkikita. Nang mula pa lang doon sa kotse, nakita namin si Dr. Magno. Nasa loob ng restaurant at kausap ang waiter na mukhang paalis na. Habang may isang bata naman na palaboy ang nasa pinto at nanglilimos. Love, tingnan mo. Nandito din pala si Dr. Magno. Magkasama kaya sila ni Nurse Molly? Oo nga no. Pero wala naman siyang nabanggit sa akin. Ang mabuti pa, mauuna na ako sa loob para makausap ko siya. Baka umalis agad eh. Sige, maghahanap muna ako ng parking. Puno dito eh. Agad akong bumaba at nilapitan si Dr. Magno na nagkataon palabas na ng restaurant. Ngumiti ito agad sa akin at bumati. Kitang-kita sa mukha niya ang tuwa na muli akong nakita. Ngunit agad ko napansin na parang may mga sugat ito sa mukha. Para hindi humarang sa pinto ay dinala ko ni Dr. Magno sa likod ng isang sasakyan at bahagyang malayo sa liwanag. Dr. Magno, kumusta po? Nandito ka rin pala. Magkasama ba kayo ni Nurse Molly? Oo. Ang totoo, dalawa kaming lumabas dito sa Maynila dahil nagatan kami ng seminar dito sa Pasay. Ah, ganun po ba? Kayo, anong ginagawa niyo mag-asawa dito? Ayun nga po. Makikipagkita kay Nurse Molly. May pag-uusapan lang po kami. Tungkol ba ito sa swang? Ikaw! Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari matapos yun. Samantala ang mga sandaling yun pababa na ng kotse si Anthony at wala pa rin kaalam-alam sa nangyari sa akin. Paalis na sana siya nang may marinig na malakas na iyak ng isang babae. Bigla daw na alarma ang asawa ko nang makilala ang boses nito. Hinanap niya ito at nakitang nakahandusay sa likod ng kotse at may malalim na saksak sa tiyan. Tulong! Tulungan niyo ako! Nurse Molly? Nurse? Nasaan ka? Anthony! Nandito ako! Nurse Molly? Sino may gawa sa'yo nito? Ang aswang! Nandito siya! Nasa panganib ang asawa mo! Pero patay na po siya. Buhay ang aswang! At nagtatago siya sa katauhan ni Dr. Magno! Siya ang aswang, Anthony! Magkasabot sila ni Doray! Dr. Magno?
Nurse! Sila na bahala sa'yo. Kailangan kong puntahan agad si Lane. Anthony, kunin mo to. Nasa loob ang mga pwede mong maipanglaban sa kanya. Tumawag ka ng mga pulis para mahuli na si Doray. At ang aswang, siguraduhin mong mapapatay mo siya. Opo, salamat po. Iniwan daw ni Anthony sa mga responding gwardya at mga tao doon sa parking lot si Nurse Molly. At pagkatapos ay hinablot ang bag, saka tumakbo papunta sa restaurant. Nakaramdam daw siya ng takot at panlalamig ng katawan nang hindi niya ako nakita sa loob. Nagtanong siya sa gwardya at sa mga waiter, pero walang nakakilala o nakapansin sa akin. Maging si Dr. Magno ay hindi nakilala ng mga staff doon. Frustrated at halos mamatay sa pag-aalala, mangiyak-ngiyak na halos na manghina si Anthony nang hindi na niya ako mahanap sa buong paligid ng restaurant. Sinubukan niya akong tawagan, pero nakita niya ang phone at bag ko na nasa gilid ng isang sasakyan. Hanggang sa may lumapit sa kanyang batang pulubi at may binigay na papel. Isang maikling note mula kay Dr. Magno, kasama ang isang address. Gusto mong makita ang asawa mo? Pumunta ka dito sa address na to. Nicole, tumawag ka ng pulis. Alam ko na kung nasaan si Doray. Magkasabot sila ng aswang. Si Dr. Magno, yung psychiatrist doon sa Sikihor. Siya ang aswang. Isulat mo itong address. Oo, kuya. Tatawag ako agad ng mga pulis. Pero may kailangan ka pang malaman tungkol sa pagkamatay ni Rosie. Ano yun? Aksidenteng natumasa ni Ate Lotlot ang USB flash drive na ito. Dito sa servants' quarters, kung saan ang dating kwarto ni Doray. Nang tingnan ko ang laman, may video na nangyari nung araw na namatay si Rosie. Sinadya niyang i-delete ang footage mula sa CCTV camera at nilagay dito ang kopya. Kuya, hindi aksidente ang pagkamatay ni Rosie. Samantala na alimpungatan ako matapos marinig ang dalawang pamilyar na boses na nagtatalo. Si Doray at Dr. Magno. Unti-unting nagbalik sa isip ko ang nangyari. Nang ipakilala ng doktor ang tunay nitong katauhan, bigla na lang niyang tinakpan ang bibig at ilong ko ng puting panyo at doon nawalan ako ng malay. Nang dahan-dahan kong dinilat ang mga mata ko, nakita kong nasa isang abandonadong warehouse ako habang nakahiga sa sihig at may isang drum kung saan may malaking apoy doon. Ano ba yung plano mo sa kanya? Ayan na yung babae. Mabango ang amoy na dahil sa bata sa kanyang sinapupunan. Mas lalo akong natatakam sa kanya. Patayin mo na kagad. Malaki ng hirap natin dyan. Kailangan niya nang mawala at ng asawa niya. Masyado na silang maraming alam sa atin, Conrad. Tiyak na maipapasarado ang ospital kapag nahuli ako. Sisihin mo ang sarili mo. Sino bang pumalpa? Hindi ba't ikaw ang sumira sa plano natin? Kung hindi mo tinulak ang batang yun sa hagdan at kung hindi mo binugbog ang babae niyan, hindi sana wala tayong problema ngayon. Baka nakuha mo na ang pera at may ibang amo ka na. Kailangan kong patayin ng bata dahil nakita niya na kinukuha ko yung pera ni Lane sa kwarto. At nakita ng babaeng niya na pinatay ko ang anak niya. Hindi ka kasi nag-iingat. Doon umagos ang luha ko kasabay ng pagbalik ng alaala ko sa araw na namatay ang anak ko. Isang kasinungalingan. Hindi totoo na naaksidente ako at may nakakita lang sa akin sa daan gaya ng sinabi ni Doray. Ngayon naalala ko lang lahat. Umuwi ako sa bahay dahil hindi natuloy ang meeting ko. Nang makarating ako sa pinto, kitang-kita ko kung paano na itulak ni Doray si Rosie at nahulog sa matarik naming hagdan. At naroon sa loob ng bahay namin, si Dr. Magno. Sumigaw ako dahil sa nasaksihan ko na ikinagulat ng dalawa. Lalapitan ko dapat ang anak ko pero hinabol ako ng dalawa. Bugbog ang inabot ko sa kanila at isang malakas na palo ang naramdaman ko mula sa likod ng ulo ko. Matapos yun, nagising na lang ako sa ospital at wala nang maalala. Doon pinalabas ni Doray na naaksidente ako at nabangga ng sasakyan. Ilam sa mga luha at gaya ng apoy sa loob ng drum na yun. Nagbabaga ang matinding galit ko sa dalawa, lalo na kay Doray. Dahil nakatalikod sa akin ang dalawa, dahan-dahan akong bumangon. At hindi kalayuan sa akin ay may nakita akong patalim. Dinampot ko yun saka mabilis na tumakbo palapit kay Doray. Gising na pala ang aking hapunan.
ngayong gabi. Bago ko masaksak si Doray, ay agad itong nakailag at nahawakan ng kamay ko. Hindi ko alam kung saan galing ang lakas. Siguro dahil sa matinding galit ng isang ina na nawalan ng anak dahil sa kriminal na gaya ni Doray. Napahiga siya sa sahig at sinakyan ko sa ibabaw habang nagpapambuno kami sa patalim. Nanginginig ako sa galit habang sa isip ko paulit-ulit ko na siyang pinapatay. Hindi ko sinasadya ang pagkamatay ni Rosie. Napilitan lang akong gawin yon. Napakahayop mo! Pinatay mo ang anak ko! Wala akong intensyon na saktan kayo. Pera lang talagang habol namin. Wala lang kaming mapagpipilian kung hindi ang patayin ka dahil nakita mo kami. Nagawang itapon ni Doray ang patalim na hawak ko, pero agad ko siyang pinagsasampal at sinabunutan. Makailang beses ko pang inuntog ang ulo niya sa semento at wala akong pakialam kung mamatay siya sa mga sandaling yon sa kamay ko. Basta ang tanging nais ko lang ang ipaghiganti ang kamatayan ng anak ko mula sa mga demonyong gaya nila. Napilitan akong lumayo kay Doray nang hilahin ako ng aswang. Pero bago ako tuluyang makalayo, nagawa ko pang sipain ng malakas sa tiyan ang dati naming kasambahay. Mabuti na lang at may mga karton at yun ang sumalo sa akin ng halos ihagis ako ng aswang kung saan humagis ang patalim kanina. Agad akong humawak sa tiyan ko at pasimpleng dinampot yun sa tinago sa likod ko. Tumahimik ka na bago pa ako mapilong sa'yo at mapadali ang kamatayan mo. Nahulog ka na sa bangin. Paano ka pa nabuhay? Aswang ako, Lane. Kaya kong pagalingin ang sarili ko sa oras na nakabalik ako sa bahay ko. Hindi namamatay. Ang katulad ko ng basta-basta lang, lalo na at tinutulungan pa ako ng asawa ko na gumaling. Naturingan kang doktor. Tapos mamamatay tao ka? Ano? Totoong aswang ka ba? O parte yun ng palabas niyo para matakot ako? Hindi ba kayo natatakot sa Diyos sa mga ginagawa niyo? Gusto mong makita? Napaatras ako sa labis na takot nang biglang hilahin ni Dr. Magno ang sariling mukha at hinubad ang kanyang damit. Isang katotohanan ang bumulaga sa akin. Ang balat sa mukha at maging ang kamay nito ay isang realistic na silicone mask. Dahil nakatago sa likod ng peking mukha nito at damit nito ay ang katotohanan ng itsura niya. Hindi ito gaya ng karaniwang aswang na nagpapalit ng anyo at nagiging tao sa umaga. Yun na talaga ang itsura niya. At nagsusuot ito ng silicone mask para magmukhang tao sa umaga. Isang klase ng maskara na mukhang totoong balat ng tao at hindi madaling mahalata na peke yun. Diyos! Matagal na kaming hindi naniniwala sa Diyos! Simula nang mabaliw ang mga magulang ko, pati ang mga kapatid ko, at lahat sila ay nagpakamatay. Tumalikod na ako sa kanya, kaya nang sumikap ako at nag-aral ng mabuti hanggang sa maging isang magaling na psychiatrist. Nang makapagpatayo ako ng sarili kong pasilidad, hindi ito napapansin ng mga tao. Walang gustong magtiwala sa akin. Nauubos na ang pera ko dahil binuhos ko lahat sa pagpapagawa ng mental facility ko. At si Dora ay inasawa ko. Namamasukan siyang kasambahay sa mga mayayaman na gaya nyo para magnakaw ng malalaking halaga nang hindi sumapat ang perang pinapasok niya. Siya ang nagbigay sa akin ng suhestyon na ialay ko ang sarili ko sa Panginoong Lucifer at sumamba sa kanya. At ginawa ko. Makalipas lang ilang linggo ay sunod-sunod ang pagdating ng mga pasyente sa pasilidad ko. Naging matagumpay ang negosyo ko. Dumami ang pera namin. Pero nang sumapit ang kabilugan ng buwan, ay naging ganito na ang itsura ko. At kahit sa umaga, ay hindi na ako bumalik pa sa dati. Pasensya ka na, Ma'am Lane. Wala kaming balak na saktan ka. Ang plano ko ay bigla na lang akong mawawala kapag nakuha ko na ang kailangan kong pera. Pero nakita mo kami, pati ang asawa ko, ang pagkamatay ni Rose talagang wala sa plano.
Napamahal na sa akin ang bata, kaya hindi ko siya maaaring saktan. Tumahimik ka! Wala kang karapatang sabihin niya sa anak ko! Hindi mo siya mahal! Dahil pinatay mo siya, hayop ka! Pati ako kinula mo at pinukmukhang baliw! Dinala mo ako sa Sikihor para doon patayin ang asawa mong halimaw! Yung suicide attempt ko, may kinalaman ka rin doon. Di ba? Naalala ko ng gabi yun. Hindi ko gustong saktan ang sarili ko, pero may puwersang nagtutulak sa akin. Ikaw ba yun? Oo! Kailangan mong mamatay, ma'am. Ginamitan kita ng kulam at naglagay ako ng mga nakakatakot na imahe sa isip mo para mawala ka sa sarili. Aaminin ko na rin. Ang kulam ko rin ang dahilan kaya naburang alaala mo sa nasaksihan mong pagkamatay ni Rosie. Hindi kami pwedeng mahuli, ma'am. Walang pwedeng makaalam ng lihim namin. Hindi kami papayag na masira ang buhay namin. Kaya lahat ng nakakaalam ng ginagawa namin, kailangang mamatay! Kung ganun, nagkamali ka ng pamilyang pinasok dahil handa akong makipagpatayan para sa pamilya ko! Conrad! Patayin mo na siya! Pasensya na lang sa anak mo na hindi na masisilayan ang mundong ito! Mabilis akong tumakbo palayo nang sumugod sa akin ang aswang. Nang maabutan ako nito at sunggabad sa batok, sinakal niya ako agad sa leeg. Nang akma kong sasakmalin, mabilis kong inilabas ang tinatago kong patalim, sabay saksak sa mata ng aswang. Malakas itong sumigaw at nabitawan ako. Hayop kang babae ka! Ang mata ko! Conrad! Kahit kailan ka talaga, ikaw ang sakit ng ulo ko! Nang sumugod sa akin si Doray, siyang sugod din ng aswang. Pero bago pa makalapit sa akin ang aswang, ay biglang dumating si Anthony. Rumaragasa ang kotse na pumasok sa warehouse at sadyang binangga ang aswang. Inatras pa nito ang sasakyan para lang muling banggay ng aswang at inipit sa pader. Mamatay ka ng demonyo ka! Kasama ang asawa mo! Conrad! Ang asawa ko! Saan ka pupunta? Hayop ka! Hinila ko ang buhok ni Doray at nilampaso ang mukha nito sa maruming sahig. Habang si Anthony naman ay galit na bumaba ng kotse, dala ang isang baril at maraming asin. Habang naiipit ang aswang sa pagitan ng kotse at pader, sumampa sa ibabaw ng hood ng kotse ang asawa ko at sunod-sunod na binato ng asin ang aswang. Pagkatapos ay sunod-sunod din na hinampas ng buntot paagi. Ipagkakawala ako dito! Tudukutin ko ang lamang loob mo at ipapakain ko sa asawa mo! Pagbabayaran nyo ang pagpatay sa anak ko! Sa pagnanakaw ninyo sa amin at sa ginawa ninyo sa asawa ko! Lumingon sa paligid si Anthony at nakita nito ang isang galon ng gasolina. Kinuha nito yon at binuhos sa aswang. Habang si Doray ay nakikipambuno sa akin ng patalim na nagawa niyang agawin mula sa akin kanina. Nang akma itong tatakbo sa aswang, hinablot ko ito sa buhok at hinila, saka sinakal gamit ang braso ko. Bitawan mo ako! Ang asawa ko! Huwag niyo siyang sasaktan. Kung papatayin niyo siya, isama niyo na ako! Para ano? Takasan lang ganun na lang ang kasalanan mo? Hindi ko ibibigay sa'yo ang pagkakataon na yon. Dapat sa'yo, mabulok sa bilangguan at doon ka unti-unting mamamatay. Doon ka humingi ng tulong sa demonyong ginagawa niyong Diyos! Nawala ng balanse si Anthony nang pilit tinulak ng aswang ang sasakyan. Nang makababa ang asawa ko, ay tuluyang makawala ang aswang. Hinabol siya nito at nagawang sakalin sa leeg. Pero mabilis niyang tinutok ang baril sa tapat ng puso nito. Kasunod ng 3 putok ng baril na umalingaw-ngaw sa lugar na yon, ay bumagsak ang aswang. Hinila ni Anthony palabas ng warehouse ang wala ng buhay na katawan ng aswang. Kasabay ng pagdating ng mga pulis. Ang asawa ko! Mga hayop kayo! Papatayin ko kayo! Lalo na ikaw! Nang subukan akong subunutan ni Doray ay mabilis ko na nilayo ang sarili ko sa kanya, sabay sipa ng malakas. Nawala nito ng balanse at natumba sa drum na may malaking apoy.
Napasigaw ito ng malakas nang dumikit ang mukha nito at mga kamay sa napakainit na drama at nalapdos ang balat niya. Ramdamin mo ngayon pa lang ang impyerno, Doray! Ganyan na naghihintay sa'yo sa impyerno kasama ang demonyo mong asawa! Ilang taon kang nanilbihan sa amin. Kahit kailan ay hindi ka namin tinrato ng masama. Tinuring ka namin parang pamilya at minahal ka ng anak ko na parang ikalawa niyang ina. Kilala mo na dapat ako. Mabait ako at mukha lang mahina. Pero pagdating sa anak ko at pamilya ko, kaya kong pumatay ng tao! Nandiyan ang mga polis. Hayaan na natin sa kanila si Doray. Boss! Eto ang aswang! Para makasiguro tayo na hindi na mabubuhay ang aswang, sunugin niyo na siya! Love, ang baby natin, baka kung napaano na siya. Halika, pumunta tayo ng ospital. Nakangiti akong lumingon nang marinig ang pamilyar na tunog ng busina na yon ng kotse. Para namang nakakaintinding ngumiti ang anak namin na 1-year-old pa lang. Natawa kami ni Ate Lotlot at Nicole nang bumungis-ngis ito ng tawa na makita ang ama na bumaba ng kotse na pumapalakpak pa. Dada! Nandiyan na si Dada! Hello, my princess. Nako, talaga naman kapag nandiyan na ang daddy niya. Kumusta ang prinsesa ko? Mamaya tayo mag-play, ha? Maliligo lang si Dada, okay? Hi, love. Hi. Kumusta ang meeting mo with the clients? Masakit sa ulo. Stressful. But we closed the deal. Ha? Talaga? Yup. Kaya magsa-celebrate tayo. Ang galing mo naman. Congratulations, love. Ano bang congrats? Kung hindi mo ako tinuruan ng strategy, hindi ko makuklose yung deal na yon. Sabi nga, di ba? Behind a successful man is a woman. Still, it's your effort. Our effort. Love, thank you ha. Kasi kahit na tinutulak kita palayo noon, hindi mo pa rin ako iniwan. Nagpasensya ka sa akin. Salamat kasi tinanggap mo ulit ako at binigyan ng chance. Alam mo, noong pinakasalan kita, nangako ako sa sarili ko na hindi ko hahayaan na masira ang pamilya natin. Alam ko na parte lang yon ang pagsubok sa pagsasama natin. At eto na tayo. Nalagpasan na natin. Tapos, may isa pang magandang miracle ang binigay sa atin ni Lord. I love you so much. And I love you more. Pakis nga. Pampawala ng pagod. Mwah. Ba't tumawa ka nung kinis ko si Mami? Isa pa, Daddy. Bilis. Madam Venus, nung nawala si Rosie sa buhay naming mag-asawa, akala ko'y katapusan na rin ng mundo. Nakalimutan ko na may asawa pa pala ako. Nagaya ko'y nagluluksa rin. Muntik nang mawala sa akin si Anthony. Ngunit mabuti na lang ay nahimasmasan ako at bumalik siya sa akin. Ngayon nga ay malaki na si Gracie at habang lumalaki siya ay nagiging kamukha niya si Rosie na para bang bumalik siya sa amin at hindi tuluyang nawala. Lahat ng paborito niyang kulay, damit, pagkain, laruan, pati mannerism parang ate niya. Mahirap ipaliwanag, pero masaya kami at mahal namin si Gracie bilang siya. At hindi dahil nakikita namin sa kanya ang panganay namin na naunang binawi sa amin ng langit. Samantala, tuluyang nakulong si Doray at mukhang doon natatanda at mamamatay. Dahil bukod sa akin ay may iba pa siyang mga biktima na nagsampa sa kanya ng kaso. Sa wakas ay nabigyan na rin namin ng katarungan ang pagkamatay ng anak ko. Nakakalungkot lang isipin na ang pagkawala ng anak ko dahil sa isang gaya ni Doray na gahaman at nabulag ng salapi. Pero dahil sa ginawa niya, natutunan ko na hindi dahil sa mahaba ang panahon ng pagkakakilala mo sa tao, ay ibig sabihin kilala mo na siya at mapagkakatiwalaan. Tinuro niya sa akin na kilalanin at kilatisin ng mabuti muna
ang mga taong dumarating sa buhay ko. Sana ay wala ng taong gaya ni Doray na mapagsamantala. Mga taong matapos ituring na pamilya at kaibigan ay magagawa pang gawan ka ng masama. Hindi natutulog ang Panginoon at nakikita niya ang mga ginagawa natin dito sa lupa, mabuti man o masama. Hanggang dito na lang at sana'y magustuhan ninyo at may natutunan kayo sa kwento ko. Sa inyong mga tagapakinig, may karanasan din ba kayo gaya ko? Nakasambahay na tinuring yung pamilya pero sinira ang inyong tiwala? Ikwento niyo naman sa comment section. Maraming salamat po at more power sa Aswang Diaries. Nagmamahal, Lane.